Isang mayamang lalaki na nasa wheelchair ang nagbigay ng nakakagulat na alok sa isang batang babae na nakatira sa kalye, 1,000,000 piso. Kung mapapapalakad niya siyang muli, sa simula, pinagtawanan ng lahat ang malupit na hamon. Ngunit ang sinabi ng bata pagkatapos ay nagbago ng lahat. Malakas na pumalakpak si Francisco Reyes at itinuro ang maliit na batang babae na nanginginig sa harap niya. Nakaapak siya ng walang sapin, madungis at mukhang wala pang 10 taong gulang. 1,000,000 piso, sigaw niya na may malamig ng ngiti na kayang magpatigil ng iyong dugo. Sa iyo na lahat, kung mapapalakad mo akong muli. Ano, batang pulubi, tatanggapin mo ba? Tumawa ng malakas at malupit ang 4 na mayayamang lalaking nakatayo sa tabi niya. Sa sobrang tindi ng tawanan nila, may ilan na halos lumuha na. Halos parang hindi totoo ang tagpo. Isang batang may punit-punit na damit, ang balat ay kita sa mga butas dulot ng matinding kahirapan, ang nakatayo sa harap ng pinakamakapangyarihang lalaki sa estado. Para sa kanya, isa itong Diyos, isang malupit na Diyos. Walang katumbas to, sigaw ni Antonio Fernandez, isang makapangyarihang tao sa industriya ng konstruksyon. Napalakas ang pagpatok niya sa maliit na mesa kaya muntik nang matapon ang mamahaling inumin. Francisco, tunay kang maestro ng kalupitan, sabi ni Jose Torres, may-ari ng chain ng mga pribadong ospital. Kumikislap ang mata niya sa kakaibang kasiyahan. Sigurado ka bang naiintindihan niya ang alok mo? Baka akala niya ang 1,000,000 piso ay katumbas lang ng 100, dagdag pa ni Jose habang tumatawa. O baka gusto niyang kainin ang pera? Biro ni Roberto Luna, isang tycoon sa enerhiya. Muling lumaganap ang malulupit na tawa sa pribadong hardin ng San Miguel Rehabilitation Institute. Malapit-lapit, mahigpit na hawak ni Teresa ang kanyang mop. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya tumutunog ito sa sahig na bato. Bawat tunog ay tila pintig ng puso na puno ng kahihiyan. Tagalinis si Teresa sa institute at napilitan siyang isama ang anak niya dahil wala siyang pambayad sa babysitter. Ginong Reyes, mahina niyang simula, pilit pinapakalma ang boses sa gitna ng tawanan. Aalis na po kami. Hindi po hahawakan ni Mariana kahit ano. Nangangako po ako. Tahimik! Singhal ni Francisco. Ang kanyang boses ay parang latigo na humampas sa hangin. Napaurong si Teresa, parang literal na sinaktan ng kanyang mga salita. Nagtanong ba ako sa'yo? Mariing sabi niya. 3 taon ka nang nagsasabon ng mga banyo ko at ni minsan hindi ko kinausap. Ngayon, istorbo ka. Bumagsak ang katahimikan sa grupo. Yumuko si Teresa habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang umatras papunta sa pader. Tiningnan siya ni Mariana, puno ng kalungkutan, kalituhan at isang bagay na hindi dapat nararamdaman ng isang batang 10 taong gulang. 5 taon nang naka-wheelchair si Francisco Reyes dahil sa isang malagim na aksidente na sumira sa kanyang spine. Pero hindi siya nagpatalo. Sa pamamagitan ng matinding ambisyon, napalago niya ang kanyang negosyo hanggang sa maging higit 300,000,000 piso ang halaga. Ang kanyang suite sa Rehabilitation Institute ay simbolo ng labis na karangyaan. Malalaking salaming bintana, mga imported na muebles na mas mahal pa sa isang bahay, at pinakabagong kagamitan medikal, lahat binili na parang wala lang. Pero higit pa sa pera, ang pinakamahal ni Francisco ay ang kapangyarihan. Ang kapangyarihang ginagawa niya ngayon, ang hamakin ang mahihirap, paalalahanan silang wala silang halaga. Lapit ka bata, utos niya, parang hari na nagpapatawag ng alipin. Tumingin muna si Mariana sa ina. Si Teresa, na tahimik nang umiiyak, ay tumango. Dahan-dahang lumapit ang bata, ang kanyang mga paay nag-iiwan ng bakas sa mamahaling marmol na mas mahal pa bawat metro kaysa sa lahat ng pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Marunong ka bang magbasa?
Tanong ni Francisco habang nakayuko sa kanya. Opo! Sagot ng bata, mahina ngunit matatag. Marunong ka bang magbilang hanggang 100? Opo. Mabuti, ani Francisco na may mapanuksong ngiti sabay sulyap sa mga kaibigan niyang sabik na. Ibig sabihin, naiintindihan mo kung gaano kalaki ang 1,000,000 piso, hindi ba? Tumango si Mariana. Ano ang ibig sabihin yan para sa'yo? Tanong pa ni Francisco, nakatiklop ang mga braso. Lunok muna siya, saka tumingin sa ina bago sumagot. Iyon po ay mas malaking pera kaysa sa kaya naming makuha sa buong buhay namin. Hindi lang po kaming mag-ina, pati buong pamilya. Exactly, palakpak ni Francisco na parang pumasa siya sa eksaminasyon. Mas malaki sa lahat ng makikita nyo ng mga anak mo at apo mo. Ang ganitong halaga ang naghihiwalay sa amin at sa inyo. Francisco, kahit ikaw, sobra na to. Ani Richard Silva, isang investor sa real estate. Pero malinaw sa ngiti niya na nasisiyahan siya. Hindi ito kalupitan, Richard. Sagot ni Francisco habang nakatitig pa rin sa bata. Ito ay edukasyon. Tinuturuan ko siyang harapin ang realidad ng mundo. May isinilang para maglingkod at may isinilang para paglingkuran. May tagalinis ng kalat at may gumagawa ng kalat dahil alam nilang may maglilinis para sa kanila. Tumingin siya kay Teresa na nakasiksik pa rin sa pader. Ang nanay mo halimbawa, Anya, alam mo ba kung magkano ang kita niya sa paglilinis ng mga banyo? Umiling si Mariana. Sabihin mo, Teresa, malamig na utos ni Francisco. Sabihin mo sa anak mo kung gaano kababa ang halaga ng dignidad mo sa merkado ng trabaho. Bumuka ang bibig ni Teresa pero walang lumabas na salita. Tahimik ang kanyang pag-iyak, ang katawan ay nanginginig. Walang sagot, tanong ni Francisco halatang aliw na aliw. Sige, ako na ang magsasabi. Ang kinikita ng nanay mo sa isang buwan ay katumbas ng ginagastos ko sa isang hapunan kasama ang mga kanegosyo ko. Hindi ba't kamangha-mangha kung paano gumagana ang buhay, sabi ni Jose. Tumatawa ng malakas habang inilalabas ang kanyang telepono. Mas maganda pa ito sa kahit anong palabas sa TV. Dapat talaga i-record natin to, dagdag pa niya. Nauna na ako, sagot ni Roberto. Itinaas ang telepono habang may malupit ng ngiti. Diretso ito sa private group chat natin. Mabubuwisit sa kakatawa ang mga tropa sa club. Tahimik lang si Mariana habang pinapanood ang lahat. Pero may nagbabago sa loob niya. Unti-unting nawawala ang hiya. At kapalit nito, isang mas mapanganib na damdamin ang umuusbong. Isang kalmadong galit na tahimik na naglalagablab sa likod ng kanyang mga mata. Sige, ituloy natin ang laro, sabi ni Francisco habang tumingin sa kanyang high-tech na wheelchair. Alam mo ba kung magkano ito? Tanong niya. Umiling si Mariana. 200,000 piso, sabi ni Francisco mabagal at madiin. Parang gusto niyang bumagsak ang halaga sa isip ng bata. Mas mahal pa ang upuang ito kaysa sa kikitain ng nanay mo sa 20 taon ng paglilinis ng banyo. Proud niyang tinapik ang armrest. Gawa ito sa space-age na teknolohiya. May sensors na tumutugon sa iniisip ko. Ang frame nito ay gawa sa aerospace carbon fiber. Tumingin si Mariana sa upuan, tapos kay Francisco. Bakit ka pa mag-aalok ng pera sa isang bagay na imposible? Mahina niyang tanong. Parang malamig na hangin ang tama ng tanong kay Francisco. Nag-alinlangan ang kanyang ngiti. Anong sabi mo? Tanong niya. Kung imposible naman kayong makalakad muli, patuloy ni Mariana, kalmado, wala kayong panganib. Hindi mo kailangang bayaran ang 1,000,000. Sandali siyang tumigil, saka idinagdag, kaya hindi ito totoong alok. Isa lang itong biro. Biro na ginawa para pagtawanan kami. Ibang uri ng katahimikan ang bumalot sa hardin. Nagsimulang magtinginan ang mga negosyante. Sa simpleng lohika na ipakita ng bata ang kalupitan ng sitwasyon. Uy, tingnan mo yon, sabat ni Antonio, halatang pilit ang tawa.
Marunong din palang mag-isip ang bata. Walang silbi ang pag-iisip kung wala kang edukasyon, sagot ni Francisco. Pilit binabalik ang composure, pero nawala na ang dati niyang kumpiyansa. At ang edukasyon ay may bayad na wala sa mga tulad niyo. Baliktad ang sabi ng lola ko, tugon ni Mariana. Malambot pa rin ang kanyang boses, pero bawat salita ay may lakas. Lola mo, pangungutya ni Jose. At nasaan na siya ngayon, abala sa hindi ka maalagaan? Namatay siya 6 na buwan na ang nakalipas, sagot ni Mariana, kalmado. Biglang napaiyak si Teresa, tumambad ang kanyang hikbi sa buong hardin na parang tahimik na sigaw. Ang isang salitang iyon ay tumama sa lahat. Kahit ang pinakamatitigas sa grupo ay nakaramdam ng biglaang bigat sa sikmura. Hindi nila sinasadya pero may hangganan silang nilampasan. Ay paumanhin, bulong ni Francisco. Pero kahit siya, naramdaman niyang walang laman ang kanyang salita. Hindi totoo yan, sagot ni Mariana, nakatingin diretso sa mga mata niya. Napaatras si Francisco, hindi niya namalayan. Kung totoo kang nagsisisi, hindi mo sana ito ginagawa. Mag-ingat ka sa tono mo, babala ni Francisco, nararamdamang nawawala ang kontrol. Bakit? Tanong ni Mariana, kalmado. Papatalsikin mo ang nanay ko. Aalisin ang trabahong halos hindi na nga kami kayang buhayin. Mas papatindihin mo pa ang paghihirap namin. Bawat tanong ay parang hampas ng malakas na hangin. Doon lang naunawaan ni Francisco ang isang bagay na hindi niya kailanman inisip. Nagkamali siya ng akala. Akala niya ang kahirapan ay katumbas ng kamangmangan. Ang lola ko ay isang manggagamot, patuloy ni Mariana habang lumalapit sa wheelchair. Tinulungan niya ang mga taong may sakit, may iniinda, kahit yung may kapansanan. Tuloy-tuloy ang kanyang paglalakad, matatag ang mga hakbang. Tinuturuan niya ako tungkol sa mga halamang gamot, pressure points, masahe at daloy ng enerhiya sa katawan. Mga bagay na minsan hindi pinag-uusapan ng mga doktor. Tahimik na nakatingin ang 4 na lalaki, hindi makaiwas kahit gusto nila. At ano naman ang turo ng lola mo tungkol sa mga tulad naming mayayaman? Tanong ni Francisco. Bagaman may parte sa kanya na nagsisising tinanong pa iyon. Hinaplos ni Mariana ang armrest ng mamahaling upuan, marahan parang pinag-aaralan. Sabi niya ang mayayaman ay bumibili ng mamahaling bagay hindi dahil kailangan nila ito, kundi dahil gusto nilang makita ng iba na kaya nila. Tumingin siya pa itaas, direkta kay Francisco. Ito ay tungkol sa ego, hindi pangangailangan. Kalokohan yan, sabat ni Richard, pero bakas ang pagdududa sa kanyang boses. Talaga ba? Sagot ni Mariana. Si G. Reyes ay gumagastos ng 15,000 piso araw-araw sa lugar na ito. Tumigil siya sandali, pero naniniwala ba talaga siyang makakalakad pa siya o nandito siya dahil ayaw niyang aminin na talo na siya? Tumama ng malalim ang mga salita. Alam ni Francisco na totoo ito. Ang mamahaling sweet niya ay hindi lunas, isa lamang itong takas mula sa katotohanan. Sabi ng lola ko, ang katawan ay matalino, pagpapatuloy ni Mariana. Sinusubukan ng mga doktor na gamutin ang sakit, pero nakakalimutan nilang gamutin ang tao. Tinitigan niya si Francisco at nagsisimula lang ang tunay na paggaling kapag naniwala ang isang tao na karapat-dapat siyang gumaling. Tama na, sabi ni Francisco, pero mahina ang kanyang boses. Hindi ako pumunta rito para makinig sa pilosopiya ng bata. Hindi nga, sagot ni Mariana, matalas at malinaw ang bawat salita. Pumunta ka rito para hamakin kami ng nanay ko. Hindi siya umiwas ng tingin. Pumunta ka para ipaalala sa amin na mahirap kami at mayaman ka. Pumunta ka para maramdaman mong makapangyarihan ka. Tumigil siya, pero ang hindi mo inakala ay may alam ako na hindi mo alam. Napalunok si Francisco. At ano naman ang alam mo na wala ako? Tanong niya. Pilit pinananatili ang kumpiyansa. Sa unang pagkakataon ngumiti si Mariana, pero walang saya sa ngiting iyon.
Ngumiti si Mariana, isang tahimik, malaman ng ngiti, puno ng karunungang mas matanda pa kaysa sa kanyang 10 taon. Hindi ito ngiting pambata. May taglay itong lalim, halos sinaunang karunungan. Hindi mula sa aklat, kundi mula sa sakit, sa karanasan, sa pagliligtas ng sarili. Alam ko kung paano ka muling makalalakad, sabi niya. Parang kulog na bumagsak ang mga salita sa hardin, walang gumalaw. Ang mga mayayamang lalaki ay natigilan, nabigla sa imposibleng narinig. Nagsisinungaling ka, sabi sa wakas ni Francisco, pero nanginginig ang kanyang tinig. Ni siya mismo, hindi kumbinsido. Gusto mo bang patunayan ko? Tanong ni Mariana. Matatag at walang takot ang boses. Kalokohan, sigaw ni Jose. Isa lang siyang maruming batang kalye. Paano niyang malalaman ang hindi naresolba ng 15 pinakamahusay na doktor sa bansa? Isang maruming bata? Ulit ni Mariana, at sa unang pagkakataon may matalim na damdamin ang kanyang tinig. Iyon lang ba ang nakikita mo kapag tinitingnan mo ako? Tumingin siya sa kanyang ina. Ang mga mata ni Teresa ay puno ng takot at pagmamalaki. Hindi nagsalita si Teresa, pero ang kanyang tahimik na tango ay nagsabi ng lahat. Inay, pwede ko na bang sabihin sa kanila? Bulong ni Mariana. Muling tumango si Teresa. Halos di na mapigilan ang luha. Huminga ng malalim si Mariana, parang naghahanda sa isang katotohanang maaaring baguhin ang lahat. Ako si Mariana Morales. Ang lola ko ay si Ana Maria Morales, isang manggagamot na kilala sa 3 lalawigan. Tinulungan niya ang mga taong tinalikuran na ng medisina. Mahigit 60 taon siyang nag-aral ng natural na panggagamot, nakagamot ng higit sa 1,000 tao at itinuro niya sa akin ang lahat simula nang ako'y 5 taong gulang. Tahimik ang lahat. Si Antonio agad na inilabas ang telepono at naghanap ng pangalan. Nag-iba ang kanyang mukha. Diyos ko, bulong niya. Ana Maria Morales, totoo siya. May mga artikulo, forum, pati balita. Tinatawag siyang babaeng milagrosa. Sinasabing pinagaling niya ang mga may paralysis, dagdag ni Jose habang nagbabasa. Mga chronic pain, sakit na walang lunas. Panloloko lang yan, sabat ni Francisco. Pero mahina na ang kanyang tinig. Wala na ang dating tiwala. Ni minsan hindi tumanggap ng kahit 1 piso ang lola ko, sagot ni Mariana. Ang boses niya ngayoy basag, puno ng damdamin. Lumalapit sa kanya ang mga tao kapag sumuko na ang ospital. Tinulungan niya sila hindi para sa pera, kundi dahil may malasakit siya. Humarap siya sa lahat. Hindi na siya batang nanginginig. Isa na siyang taong buo ang dangal. Nang mamatay siya, wala kaming naiwan. Ang nanay ko, dating guro ng biology, tinanggap ang trabahong ito bilang tagalinis para maalagaan ako. Matagal akong bangungot tuwing gabi, kaya ayaw niya akong iwan. Yumuko si Roberto. Naglilinis siya ng banyo para sa mga lalaking ni hindi inalam ang kanyang pangalan. Mahinang sabi niya, para sa mga taong tiningnan siya bilang uniforme lang. At ngayon, alam niyo na ang totoo. Tango ni Mariana, na ang nanay ko ay dating guro na minahal ng kanyang mga estudyante. Ibinigay niya ang lahat para sa akin. Bawat salita ay nag-alis ng maskara sa paningin ng mga lalaki kay Teresa. Hindi lang siya tagalinis. Isa siyang ina, isang guro, isang babaeng nagpatuloy kahit wala na ang lahat. Itinuro sa akin ng lola ko ang paggagamot. Wika ni Mariana, tumingin kay Francisco. Anatomy, halamang gamot, energy points, lahat ng natutunan niya, ipinasa niya sa akin. Marahan niyang inilagay ang 2 kamay sa binti ni Francisco. Gumalaw ang kanyang mga daliri na parang sanay na sanay. Tila paulit-ulit na itong ginawa noon. Bago siya namatay, pinangako ko sa kanya na tutulong ako sa mga tunay na nangangailangan. Dagdag niya mahina, ngunit malinaw. Sige, gawin mo, hamon ni Francisco, pero wala na ang yabang.
May bahid na ng takot at pag-asa ang kanyang boses. Kung totoo talaga ito, pagalingin mo ako. Tiningnan siya ni Mariana at umiling ng marahan. Hindi ko kayang pagalingin ang taong ayaw gumaling, sabi niya. At ayaw mong gumaling, mas gusto mong manatiling wasak dahil pinangangatwiranan nito kung paano ka manghamak ng iba. Ganap ang katahimikan. Pero, dugtong niya, kung talagang gusto mong magbago, kung naniniwala kang posible ang kagalingan, matutulungan kita. Hindi para sa pera, para sa alaala ng lola ko. Naniniwala siyang lahat ng tao ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Tinitigan siya ni Francisco. Tiningnan ang mga kamay niya sa kanyang binti. Tiningnan si Teresa sa likuran, tahimik na umiiyak. Tiningnan ang kanyang mga kaibigan, wala na ang tawa sa kanilang mga mukha. Puro hiya ang naiwan at may nangyaring hindi inaasahan ng kahit sino. Pakiusap, bulong ni Francisco. Pakiusap, tulungan mo ako. 5:40 ng umaga nang dahan-dahang gisingin ni Mariana ang kanyang ina sa isang marahang tapik sa balikat. Hindi natulog si Teresa. Magdamag siyang gising, nakatunganga sa manipis nilang kutson, pinagmamasdan ng anak at tahimik na nananalangin. Dahil ngayon higit kailanman, kailangan nila ng himala. Inay, malambing na sabi ni Mariana, suot na ang nag-iisang malinis niyang damit. Oras na po. Hinawakan ni Teresa ang muka ng anak gamit ang dalawang kamay at agad nang bumagsak ang mga luha. Pwede pa tayong umatras, bulong niya. Pwede pa tayong umalis, lumipat sa ibang lugar, maghanap ng bagong buhay. Umiling si Mariana, payapa at matatag. At hayaang isipin niya na sinungaling tayo? Sagot niya. Hayaang manatili siyang malupit dahil walang tumayo laban sa kanya? Hindi, inay. Hindi aalis si Lola. Kaya ako rin hindi aalis. 20 minuto ang lumipas, magkasamang naglakad ang mag-ina sa katahimikan ng San Miguel Rehabilitation Institute. Iba ang pakiramdam ng gusali sa oras na iyon. Tahimik, madilim, parang higanteng natutulog. Ang mga emergency lights ay nagtatapon ng mahabang anino sa marmol na dingding. Pagdating nila sa itaas, may hindi inaasahang tanawin silang nadatnan. Naroon na ang 4 na negosyante, si Antonio, tahimik na humihigop ng mapait na kape, ang matay nakatutok sa kanyang telepono. Si Jose may binubulong kay Roberto. Si Richard Silva tahimik lang sa isang sulok, nakatitig sa pinto, ang mukha'y puno ng duda at pag-asa. At sa gitna ng silid, nakaupo si Francisco Reyes. Suot lamang ay t-shirt at shorts. Ang kanyang mga binti, maputla at payat, ngayon lang muling nakita ng iba at sa unang pagkakataon, mukha siyang marupok. Maaga ka, sabi ni Francisco nang pumasok si Mariana. Iba na ang kanyang boses, wala na ang yabang, pinalitan ng kaba. Sabi ko hindi ako malilate, sagot ni Mariana. Ako rin may pangako, sabat ni Antonio, tumayo at humarang sa pagitan nila ni Francisco. Pangako kong masaksihan ang pagbagsak ng palabas na ito. Pinaningkitan niya ng tingin si Mariana. Talaga bang inaakala mong hindi ko papanoorin ang sandaling aamin kang imbento lang lahat ito? Na ang mga milagro ng lola mo ay katang-isip lang? Hindi mo kailangang nandito, Antonio. Mahina ngunit matapat na sagot ni Francisco. Parang pakiusap, hindi utos. Tama ka, pero gusto kong nandito ako. Ngumiti si Antonio, mapanukso. Bago pa makasagot si Mariana, lumapit si Jose. Hindi siya nagsisinungaling, sabi niya. Ang tono niya ay gumulat sa lahat. Ipinakita niya ang kanyang tablet. Buong gabi akong nagsaliksik tungkol kay Ana Maria Morales. Totoo siya. Kilala sa mundo ng alternative medicine. Daan-daang testimonya ang nahanap ko. Testimonya lang? Hindi yan ebidensya, tutol ni Roberto. Kuwento lang yan, pwedeng imbento. Pwede nga, tangon ni Jose. Pero may 3 kaso na mismong lisensyadong doktor ang bumisita sa kanya. Nagsulat sila ng detalyadong ulat.
At sa bawat kaso, may nakita silang resulta na hindi nila maipaliwanag. Muling tumahimik ang silid, walang makapagsalita. Ang ideya na baka totoo ang sinasabi ni Mariana ay hindi na ganoong imposible. Pero kahit ganon, maingat na sabi ni Richard, malaki pa rin ang pagkakaiba ng isang matandang manggagamot na may 87 taong karanasan at isang batang 10 taong gulang. Kahit totoo si Ana Maria Morales, paano niya maipapasa ang ganong komplikadong kaalaman sa isang bata? Lumapit si Mariana na may tahimik na kumpiyansa, kalmado at tiyak ang tinig. Nagsimulang matuto ang lola ko nang siya'y 5 taong gulang pa lamang, sabi niya. Sabi niya ang batang kamay ay mas mabilis matuto dahil nakakaramdam ito ng mga bagay na hindi kayang makita ng mata. Sa likuran ng silid, nakatayo si Teresa malapit sa pintuan. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamay hanggang mamutla ang mga buko. Biglang pumasok si Dr. Eduardo Navarro, kasama ang 2 nurse na may dalang monitoring equipment. Ima-monitor ko ang lahat, malamig at profesional, na sabi ng doktor. Tibok ng puso, presyon ng dugo, kahit anong senyalis ng pisikal na panganib. At kapag may nakita akong kahit katiting na panganib, ititigil ko agad. Hindi mo ako pasyente, singhal ni Francisco, halatang inis. Nagtatrabaho ka para sa akin, ako ang nag-uutos dito. At gayon man, may etikal akong pananagutan, mahinahong sagot ni Dr. Navarro, hindi na tinag sa tono ng bilyonaryo. Francisco, dagdag niya seryoso, ito ay kabaliwan. Isinusugal mo ang kalusugan mo at ngayon 5 milyong piso sa salita ng isang batang walang-wala, wala kundi mga kwento. Tama na! Sigaw ni Francisco, ang boses niya'y umalingaw-ngaw sa buong silid. 5 taon na akong pinagsasabihan ng 15 doktor ng lahat ng hindi pwedeng gawin. Siguro oras na para makinig ako sa taong naniniwala pa sa pwedeng mangyari. Tumalikod siya kay Mariana. Sa kanyang mga mata, sa unang pagkakataon mula sa aksidente, wala na ang galit o yabang. Nandoon ang isang mas makataong bagay, isang tahimik, desperadong pag-asa. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Lumapit si Mariana nang dahan-dahan, iniangat ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga binti ni Francisco, ngunit hindi pa hinahawakan. Una, kailangan kong malaman ang lahat, malumanay niyang sabi. Sabihin mo sa akin ang buong kwento, lahat ng nangyari at lahat ng sinabi ng mga doktor, wala kang dapat itago. Huminga ng malalim si Francisco, parang inilalabas ang isang lihim na matagal na niyang kinikimkim. Aksidente sa helicopter! Simula niya tuyo at parang binabasa lang sa ulat. Pauwi ako galing sa inspeksyon ng pabrika, nawalan ng kontrol ang piloto, bumagsak kami mga 50 metro. Dapat patay na ako, karamihan sa ganoong aksidente, walang nakakaligtas. Tumigil siya, nang nagpatuloy, may laman na ang kanyang boses. 3 bahagi ng spine ko ang nabasag, pinakamasama sa lower back, 5 lumbar vertebra. Sabi ng mga doktor, masuwerte pa raw ako. Hindi total ang damage, may nararamdaman pa ako pero wala akong kontrol. Naroon ang mga binti ko pero hindi sila tumutugon. May nararamdaman ka bang sakit? Tanong ni Mariana habang dahan-dahang hinawakan ang balat malapit sa mahabang pilat mula sa operasyon. Minsan, sagot ni Francisco, ang tawag nila phantom pain, para bang iniisip ng utak kong gumagana pa rin ang mga binti ko pero parang may kausap itong pader. Hindi, yan ilusyon. Mahina, ngunit buo ang sabi ni Mariana. Parang sumisigaw ang katawan mo mula sa isang pintong sarado. Hindi nawawala ang koneksyon, nakablock lang. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga daliri, pinipisil ang ilang bahagi ng spine ni Francisco sa mabagal at sinadyang pattern. Hindi siya nangangapa. Lahat ng kilos ay tiyak at may layunin. Lumapit si Dr. Navarro sa isang nurse at mahina silang nagbulungan, halatang nagulat. Alam niya kung saan mismong dapat pindutin,
bulong ni Dr. Navarro. Saktong-sakto ang mga neurological points. Imposible, sagot ng nurse, umiiling. Taon ang binibilang para matutunan ng ganun kakomplikadong anatomy. Tahimik, bulong ni Francisco, humihingal. Siya, ako? May nararamdaman ako. Nagtigil ang lahat. Ano? Tanong ni Jose, agad lumapit. Ano ang nararamdaman mo? Init! Bulong ni Francisco, mula sa gulugod ko. Pababa, hindi ito ilusyon. Totoo ito. Nararamdaman kong umiinit ang ibabang bahagi ng likod ko. Hindi sumagot si Mariana. Buo ang kanyang konsentrasyon. Tuloy-tuloy ang kanyang mga kamay. Parang musika. Isang ritmong nagmula sa mahabang pagsasanay. Habang naglalapat ng kamay, nagsalita siyang mahina. Lagi niyang sinasabi, hindi kailanman tuluyang sumusuko ang katawan. Kahit sabihing patay na ang isang bahagi, patuloy pa rin ang mga selula. May mga daan-daang maliit na landas na patuloy nagpapadala ng signal. Mahinang bulong na lang sila, hindi sigaw, pero nariyan. Patuloy na kumokonekta, patuloy na sumusubok gumaling. Puro pseudoscience yan, sabat ni Dr. Navarro. Muling bumalik ang kanyang pagdududa. Ngunit hindi niya natuloy dahil ang nakita niya sa mukha ni Francisco ay nagpatahimik sa kanya. Basang-basa ng luha ang mata ng bilyonaryo. Tahimik at walang mapigil na luha. Tinitingnan niya ang kanyang mga binti na para bang unang beses ulit niyang nakita ang mga ito bilang bahagi ng sarili. Hindi bilang bagay na walang silbi, kundi bilang bahagi na muling nagigising. May pamamanhid pero parang gumagalaw, bulong ni Francisco, nanginginig ang tinig. Sa mga daliri ng paa ko, ang mga daliri ko, 5 taon ko nang hindi nararamdaman yon. Pero ngayon, nararamdaman ko. Baka stimulation lang ng surface nerves, mahina't alanganing bulong ni Dr. Navarro. Ngunit walang sumagot dahil may nangyayari at wala nang makakaitang hindi ito totoo. Hindi ibig sabihin nito na may kontrol na siya sa paggalaw. Mabilis na sabi ni Dr. Eduardo, bagamat nawawala na ang kumpiyansa sa kanyang boses. Dahan-dahang pumapasok ang pagdududa. Pero may nangyari, mahina namang tugon ni Antonio. Wala na ang karaniwang yabang sa kanyang tono. 5 taon ni walang pakiramdam. At ngayon, matapos lang ang 10 minuto sa batang to, may nararamdaman na siya. Nanatiling nakatuon si Mariana, tahimik na ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa sa loob ng 20 minuto pa. Ang tanging ingay ay ang paminsan-minsan niyang tanong tungkol sa kung ano ang nararamdaman ni Francisco. At sa bawat sagot, may nangyayaring kamangha-mangha. Mas nagiging detalyado ang mga paglalarawan ni Francisco. Ang init ay naging pamamanhid, ang pamamanhid ay naging pintig, ang pintig ay naging maliliit na paggalaw ng kalamnan, hindi sinasadya, ngunit totoo. Napapagod na siya, bulong ni Teresa, napansin ang pawis na bumabalot sa noo ng kanyang anak. Mariana, tama na muna, magpahinga ka na. Kaunti pa, bulong ni Mariana, halos wala ng laman ng boses. Hindi, sabat ni Francisco, banayad ngunit matatag. Tama ang nanay mo, sobra-sobra na ang ginawa mo para sa araw na ito. Umatras si Mariana, nanginginig ang mga kamay habang ibinababa ang mga ito. Maputla ang kanyang mukha. Agad siyang sinalubong ni Teresa, niyakap ng mahigpit bago pa man siya tuluyang bumagsak. Anong ginawa mo sa akin? Tanong ni Francisco, nakatitig sa kanyang mga binti, na para bang bago lang niya uli nakilala. Inalis ko ang mga bara, sagot ni Mariana, halos pabulong. Parang dam sa ilog ang pinsala sa likod mo. Gusto pa rin dumaloy ng tubig, ng enerhiya, pero nakaharang. Tinulungan ko lang buksan ng ibang daan. Walang medikal na saysay. Yan! Mabilis na sabat ni Dr. Eduardo, bagamat halatang wala na ring kumpiyansa sa sarili. Wala lang saysay sa inyo, sagot ni Mariana, banayad pero buo ang loob. Dahil tinuruan kayong tingnan ang katawan na parang makina, puro wiring at pyesa. Tumigil siya sandali, pero higit pa roon ang katawan,
Isa itong daloy, enerhiya, balanse. May mga koneksyong hindi pa kayang sukatin ng siyensya. Sa isang sulok, mabilis na nagtatype sa kanyang telepono si Richard. Tinitingnan ko ang mga pag-aaral tungkol sa neuroplasticity, alternative neural pathways, spinal regeneration, aniya. At alam nyo ba, totoong may mga lehitimong research tungkol dito. May ilan na tumatalakay sa eksaktong ganito. Sa utak na natututo ng bagong paraan ng koneksyon kapag nasira ang luma. Pero may patunay ba yan? Tanong ni Roberto, may bahid pa rin ng duda. O puro teorya lang iyan? Maging ang siyensya hindi pa sigurado. Aminado si Richard. Marami pa tayong hindi naiintindihan tungkol sa utak, gulugod at nervous system. Baka ang batang ito may naaabot na parte ng katawan na hindi pa kayang ipaliwanag ng siyensya ngayon. Nakatuon si Francisco sa kanyang mga paa. Sa loob ng 5 taon, iisa lang ang ginagawa niya, isipin ang paggalaw, manalangin na kahit kaunting pintig ay maramdaman. Palaging wala. Pero ngayon, gumalaw, bulong niya, sobrang hina, halos ilan lang ang nakarinig. Diyos ko'y gumalaw yung mga daliri ko sa paa. Nagkaroon ng kaguluhan, agad lumapit si Dr. Eduardo na may daladalang stethoscope. Nagmadaling gumalaw ang mga nurse upang i-check ang mga monitor at mag-record ng datos. Naguunahang magsalita ang mga negosyante, sunod-sunod ang tanong. Pero si Francisco, nanatiling tahimik, nakatitig sa kanyang mga paa habang tuloy-tuloy ang mga luha. Reflex lang yon, pahayag ni Dr. Eduardo matapos ang paunang pagsusuri. Hindi yung voluntaryo, hindi pa ibig sabihin may kontrol ka. Voluntaryo yon, giit ni Francisco. Iniisip kong gumalaw at gumalaw sila. Naapektuhan ka ng emosyon, sagot ni Eduardo. Baka iniisip mo lang na gumalaw sila. Kung gayon tingnan mo ang sariling mata mo, sabat bigla ni Jose. Tinitingnan ko ang paa niya, nakita ko ang galaw, maliit pero totoo. Ako rin, dagdag ni Antonio, bagamat parang ayaw pa rin maniwala. Hindi ko alam kung anong ginawa ng batang yon, pero may nabago. Nakapaupo na ngayon si Mariana sa sahig, nakasandalang ulo sa balikat ng ina. Halatang ubos na pero may lakas pa rin sa kanyang tinig. Kailangan niya ng mga ehersisyo, sabi niya halos pabulong. Araw-araw, umaga at gabi, mga partikular na galaw, ituturo ko, pero kailangang araw-araw niya itong gawin. Gaano katagal? Tanong ni Francisco, may halong desperasyon ng tinig. Gaano katagal bago ako muling makalakad? Hindi ko alam, tapat na sagot ni Mariana. Sabi ng lola ko, iba-iba ang katawan. May mabilis tumugon, ilang araw lang. May iba, linggo ang kailangan. At may ilan na maaring hindi makarating. Tumingin siya sa kanya. Depende sa kung gaano ka naniniwala, gaano ka kasipag, at kung gaano ka tutulungan ng universo. Hindi yan sagot, bulong ni Roberto. Parang puro mistisismo lang iyan. Yan ang tanging tapat na sagot, sabat ni Teresa. Sa unang pagkakataon ay buong lakas ang boses. Kailanman, hindi nangako ng himala ang nanay ko. Ang ipinangako niya ay susubukan niya at pinalaki niya ang anak kong ganoon din. Muling tinitigan ni Francisco si Mariana. Ang batang sa kung anong paraan ay nakarating sa parte ng sarili niyang hindi naaabot ng kahit sinong doktor sa loob ng 5 taon. Tiningnan niya ang katawan nitong nangangatog, ang pagod, ang katapangan. At may naramdaman siyang hindi niya inaasahan, hindi lang pag-asa, kundi isang mas malalim na damdamin, pasasalamat. Magpahinga ka, mahina ngunit mahinahong sabi ni Francisco. Ngayon ay malambot na ang kanyang tinig, halos may lambing. Bumalik ka mamayang 4:00 para sa susunod na session. At Teresa, napahinto si Mariana at nanigas ang kanyang ina. Inasahan niya ang isa pang utos. Baka isang malupit na kondisyon na hindi nila kayang tuparin. Pero ang sumunod na sinabi ni Francisco
ay hindi niya inaasahan. Hindi mo na kailangang maglinis ng banyo, sabi niya, diretsong tumingin kay Teresa. Simula ngayon, ang tanging trabaho mo ay alagaan si Mariana. Siguraduhing maayos ang kanyang pagkain, sapat ang tulog, at may lahat siya ng kailangan para maipagpatuloy ang ginagawa niya. Tumigil siya saglit sakay dinagdag, triple na ang sahod mo at lilipat na kayong mag-ina sa isa sa mga guest suite sa ikalawang palapag. Napakapit si Teresa sa bibig niya at kahit gusto niyang magsalita, hikbi lang ang lumabas. Pumutol sa katahimikan habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, na ibulalas niya habang umiiyak. Wala kang kailangang sabihin, tugon ni Francisco. Tanggapin mo na lang. Tahimik na umalis ang mag-ina, magkasamang umaalalay sa isa't isa. Lumapit si Antonio kay Francisco, seryoso ang mukha, isang bagay na bihirang makita. Alam mo ba ang ginagawa mo? Sabi niya sa mababang tinig, parang babala. Ibinibigay mo ang buong pag-asa mo sa isang imposibleng bagay at kapag nabigo ka, kapag binigo ka ng batang yan, mababasag ka, masama. Siguro, tahimik na tugon ni Francisco. Pero sa unang pagkakataon sa 5 taon, may naramdaman ako. Kahit yon lang ang maramdaman ko habang buhay, kahit hindi na ako muling makalakad, sulit pa rin. Lumalambot ka, sabat ni Roberto, may pilit na tawa, tila tinatakpan ang kanyang pagkabahala. Hindi ako lumalambot, sagot ni Francisco, hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanyang mga binti. Nagiging tao ulit ako. Nanatili sa hangin ng mga salitang iyon, mabigat, hindi matatakasan. Dahil sa kaibuturan ng kanilang mga sarili, alam ng bawat isa ang katotohanan. Hindi lang ang kakayahang maglakad ang nawala kay Francisco Reyes sa aksidente. Nawala rin ang puso niya, ang koneksyon niya sa tao, ang kakayahang magmalasakit at mahalin. At ngayon, sa hindi inaasahang paraan, isang batang 10 taong gulang ang tumutulong sa kanyang muling mabuo. Mabilis kumalat ang balita, mas mabilis pa sa inaasahan ng kahit sino. Sa loob lamang ng isang araw, lumaganap sa buong San Miguel Rehabilitation Institute ang nangyari sa suite ni Francisco Reyes. Bawat nurse, physical therapist, receptionist at pasyente ay nakarinig ng balita. Si Francisco Reyes, ang pinakamayamang tao sa buong estado, ay muling nakaramdam ng kanyang mga paa pagkatapos ng 5 taong pamamanhid. At sino ang gumawa nito? Hindi doktor, hindi makina. Isang batang babae na ang pangalan ay Mariana. Ngunit kasabay ng himala ay may dumating na bagay na hindi inaasahan ni Teresa. Pansin at sobrang dami nito. Nang sumapit ang 4:00 ng hapon at naghahanda si Mariana para sa pangalawang session, hindi na tahimik ang 3 palapag. Siksikan ng pasilyo sa labas ng suite ni Francisco, dandaang tao ang nakatayo, dikit-dikit, halos walang galawan. May mga mausisa, may mga may duda, pero marami sa kanila ang may bit-bit sa mga mata ang isang bagay, desperasyon. Pakiusap, sabi ng isang babaeng nasa 40, hawak ang braso ni Teresa na nanginginig. 7 taon nang naka-wheelchair ang anak ko. Pareho ang pinsala nila ni G. Reyes. Kung natulungan siya ng anak mo, baka kaya rin niya ang anak ko. Isang lalaking umiiyak ang lumapit, basag ang boses. Ang asawa ko na stroke. Sabi ng mga doktor, hindi na babalik ang kaliwang bahagi ng katawan niya. Pero kung may kahit kaunting pag-asa, may isa pang babae na humarang sa buong daan, luhaan. Ang tatay ko, nasa 4 na palapag na aksidente sa motor. 52 pa lang siya, pakiusap. Hindi pa siya sumusuko. Lumayo kayo! Sigaw ni Antonio Fernandez, biglang lumitaw at pilit sumingit sa karamihan. Ang matipuno niyang katawan ay nagbukas ng daan sa gitna ng makapal na tao. May appointment ang bata, maghintay kayo sa ayos gaya ng mga sibilisadong tao. May pila?
Tanong ng ina ng batang paralisado, nanginginig ang boses. Nahihirapan na ang anak ko, hindi ako makapila habang siya'y naghihirap. At sa tingin mo, mas mahalaga ang sakit ninyo kaysa sa kanila, singal ni Antonio. Lahat ng tao rito may kwento, lahat sila naghahanap ng himala. Hindi ibig sabihin mas espesyal ang sayo. Tahimik na pinanood ni Mariana ang eksena. Tiningnan niya ang mga mukha sa paligid, puno ng tahimik na pagdurusa. Nararamdaman niya ang bigat ng pangangailangan ng bawat isa, parang bumabalot sa kanya. At 12:00 niya napagtanto ang isang masakit na katotohanan, hindi niya kayang tulungan ang lahat. Pasensya na po, mahinahon niyang sabi, ngunit malinaw sa lahat. Gusto ko sanang matulungan kayong lahat, pero ang ginagawa ko'y ubos ang lakas ko. Pagkatapos ng bawat session kay G. Reyes, halos wala na akong natitira. 2 lang po ang kaya kong gawin sa isang araw. 2 lang! Ulit ng isang lalaki, gulat ang mga mata. Umiiyak ang asawa ko gabi-gabi dahil hindi niya na kaya pang hawakan ang tasa. At sinasabi mong pagod ka? Carlos, tama na. Pakiusap ng kanyang asawa, pilit siyang pinapakalma. Bata pa siya. Hindi siya basta bata, sigaw ni Carlos, tumataas ang boses. Isa siyang milagro. Si Francisco Reyes mismo ang nagsabi, nararamdaman niya ang kanyang mga paa. At ngayon sinasabi niyang wala siyang panahon para sa atin. Biglang may boses na sumingit, malamig at may autoridad. Hindi naglalakad si G. Reyes, pahayag ni Dr. Eduardo Navarro habang lumabas sa pasilyo. Ang tono niya ay matigas at klinikal. May kaunting involuntary movement lamang sa kanyang lower limbs, hindi pa iyon paggaling. Hindi pa rin yan ang tunay na paggaling, giit ni Dr. Eduardo Navarro, bagamat may halatang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Pero mas mabuti ito kaysa sa wala, sagot ni Jose Torres mula sa likuran, hawak ang kanyang tablet. At wala ang eksaktong ibinigay ng bawat doktor dito sa nakalipas na 5 taon. Kaya siguro ngayon, naiintindihan mo na kung bakit handang maniwala ang mga tao sa isang batang babae. Ang katahimikang sumunod ay hindi mapayapa. Ito'y puno ng tensyon, parang usok pagkatapos ng pagsabog. Ang bigat ng mga salita ni Jose ay bumagsak sa lahat. Namula ang pisngi ni Eduardo. Ibinigay namin ang pinakamahusay na pangangalaga. Sabi niya, matigas, parang nagbabasa mula sa isang manual. Sumusunod kami sa ebidensyang siyentipiko. Hindi kami nangangako ng hindi namin kayang tuparin dahil ang medisina ay hindi umaasa sa himala. At gayunpaman, sabat ni Richard Silva, kasabay ni Roberto Luna na lumabas ng elevator, may nangyayari kay Francisco at hindi ito kayang ipaliwanag ng siyensya mo. Ngayon, nakatayo ng magkakatabi ang 4 na negosyante, parang isang proteksyong pader para kay Mariana at Teresa. Naguluhan si Teresa, halata ang pag-aalinlangan. Bakit kayo nandito? Tanong niya, tapat. Bakit niyo kami pinoprotektahan? Lumambot ang ekspresyon ni Antonio, hindi ito awa, kundi isang tahimik na pagninilay. Dahil kagabi, wala ni isa sa amin ang nakatulog, anya. Nakatingala kami sa kisame, iniisip ang nakita namin at napagtanto namin ang isang mahirap na katotohanan. Ano ang napagtanto ninyo? Tanong ni Mariana, banayad ang tinig. Naginugol namin ng mga dekada ng tagumpay namin sa pagdududa. Sagot ni Jose, hindi kami naniniwala sa kahit anong hindi masukat o makontrol. Pero dumating ang isang batang 10 taong gulang at pinatanong sa amin, baka nga mas malawak, mas mahiwaga ang mundo kaysa sa pinaniwalaan namin. Sa totoo lang, iniisip niyo pa rin na nagsisinungaling ako, sabi ni Mariana. Hindi ito isang paratang, kundi isang tahimik na katotohanan. Oo! Sagot ni Roberto, walang pag-aalinlangan. Bahagi ko'y naniniwala pa rin na baka hindi totoo. Pero yung isang bahagi, nakita si Francisco Reyes na umiyak kahapon, umiyak siya sa tuwa at may ibig sabihin yon.
Ngayon halos 50 tao na ang nasa pasilyo, mga pasyente, pamilya at staff. Iba-iba ang mukha nila. May umaasa, may nagdududa, pero lahat sila may isang bagay na pareho. Kailangang may paniwalaan. Kailangan natin ng kaayusan. Wika ni Dr. Eduardo, itinaas ang boses upang marinig ng lahat. Ipagpapatuloy ni Mariana ang mga session kay G. Reyes ayon sa schedule. At kung may lakas pa siya, maaari siyang tumingin ng ibang kaso, pero may wastong rehistro at medikal na pagbabantay lamang. Sino ang magpapasya ng ayos ng pila? Sigaw ng isang babae, matinis, puno ng takot at pag-aalala. Ito ang ina ng batang paralisado. Ako, sagot ng boses mula sa pinto ng suite. Lumabas si Francisco Reyes, nakaupo pa rin sa wheelchair pero may pagbabago sa kanyang tindig. Nakatayo ng diretso ang kanyang mga balikat, ang kanyang babay taas at may bagong alab sa kanyang mga mata. Akin ang institusyong ito, kalmado niyang sabi. Ako ang nagpapasweldo dito, kaya ako ang gagawa ng mga patakaran. Tahimik ang lahat. Ipagpapatuloy ko ang paggamot kay Mariana, sabi niya. Hanggang makalakad akong muli, o hanggang mapatunayan nating imposible ito. At kung pipiliin niyang tumulong sa iba, magpapatayo ako ng sarili niyang klinika, kumpleto sa staff, kagamitan at suporta. Umalingaw-ngaw ang bulong ng pagkagulat sa mga tao. Hindi ka seryoso, bulalas ni Eduardo, naguguluhan. Isang buong pasilidad base lang sa ganito? Base sa isang bagay na may resulta, malamig at malinaw na sagot ni Francisco. 5 taon ninyo akong pinayuhang tanggapin ang kondisyon ko. Sumuko na raw ako sa pag-asa. At ginastos ko ang milyon-milyon sa inyo. Walang gumana, tumalikod siya kay Mariana at sa kanyang mga mata na dati puno ng lamig at distansya ay ngayon may paggalang at paghanga. Ang batang ito ang nagbigay sa akin ng higit pang pag-unlad sa isang session kaysa sa lahat ng ginawa niyong paggamot sa loob ng 5 taon. Kaya pinipili kong maniwala sa kanya. Paano kung placebo lang ito, tanong ng batang doktor? Paano kung guni-guni lang ito dahil desperado ka na? Kung ganon, subukan niyo ako, sagot ni Francisco, walang pag-aalinlangan. Gumamit kayo ng scan, ikabit nyo ang mga makina, i-record ang bawat session. Gawin nyo lahat sa paraan ng siyensya. Kung guni-guni lang to, lalabas ito sa datos, tumigil siya saglit. Pero kung hindi, dugtong ni Richard sa mahina ngunit matatag na tinig, maaaring mabago nito ang buong paniniwala natin sa paggaling ng nervous system. Lahat ay tumingin kay Mariana na buong panahong nakikinig ng tahimik. Ngayon, lumapit siya. Ang boses niya ay maliit pa rin, ngunit malakas ang dating. Kailangan ko nang pumasok, aniya. Nagsisimula ng lumamig ang katawan ni G. Reyes. Nararamdaman ko. Nararamdaman mo mula rito? Tanong ni Eduardo, mas interesado na ngayon kaysa mapanliit. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag, sagot ni Mariana tapat. Parang naririnig ko ang isang tunog na walang ibang nakakarinig o nakakakita ng kulay na walang pangalan. Sandaling tumigil siya. Sabi ng lola ko, may mga taong isinilang na parang antena nakatono sa ibang frequency. Pagkatapos ay humarap siya sa pinto, ngunit bago siya pumasok, lumingon siya sa pasilyo sa mga matang puno ng sakit at pag-asa. At sa lahat ng naghihintay, malinaw niyang sabi, pangako ko, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para makatulong. Hindi ako nangangako ng lunas at lalong hindi ako nangangako ng himala. Mahina ngunit matatag na sabi ni Mariana. Pero ang maipapangako ko ay ito, bawat taong lalapit sa akin, ibibigay ko sa kanila ang lahat ng kaya kong ibigay. Kahit maubos ka, tanong ng asawa ni Carlos, mahinahon ang tono ngunit puno ng pag-aalala. Dahan-dahang tumango si Mariana. Hanggang sa huling araw ng buhay niya, nagtatrabaho ang lola ko. Sabi niya, buo ang loob. Sabi niya palagi, ang kaloob na ito ay hindi atin. Hiram lang. At habang hawak pa natin ito, tungkulin nating gamitin ito hanggat kaya pa natin.
Ang kanyang mga salita ay tumalab sa buong pasilyo, parang panatang inukit sa bato. Walang panahon, hindi matitinag. Sa loob ng suite, nakapwesto na si Francisco. Wala siyang suot na pang-itaas, may nakakabit na electrodes sa kanyang mga binti. Kumikislap ng mahinahon ang mga medikal na monitor. 3 espesyalista ang nakaabang, may hawak na clipboard at laptop. May nakasetup na sistema ng mga kamera nakatutok mula sa lahat ng anggulo. Minomonitor ang lahat, paliwanag ni Francisco nang makita ang ekspresyon ni Mariana. Sinasala nila ang brain activity, tugon ng kalamnan, daloy ng dugo, pati pagbabago ng temperatura. Kung totoo ang nangyayari, makikita sa siyensya. At paano kung hindi pa kayang sukatin ng siyensya? Tanong ni Mariana, banayad ngunit matalas. Bago pa makasagot si Francisco, lumapit ang isa sa mga espesyalista. Isang matandang babae, may mabait ngunit seryosong mga mata. Kung ganon, sabi niya, kailangang matuto ang siyensya. Siya si Dr. Patricia Mendez, isang neurologist na may 4 na dekadang karanasan. Tiningnan niya si Mariana, hindi na may duda, kundi may pag-usisa at paggalang. Handa akong magduda nang pumunta ako rito, ani Patricia, pero handa rin akong matuto. Kung may totoo sa ginagawa mo, hindi ko layuning pasinungalingan ito. Gusto ko itong maunawaan. Tumango si Mariana nang magalang at lumapit kay Francisco. Pero bago niya hinawakan ang kanyang mga binti, may ginawa siyang hindi inaasahan. Hinawakan muna niya ang mga kamay ni Francisco. Anong ginagawa mo? Tanong ni Francisco litong-lito. Nakikinig sa'yo, sagot ni Mariana. Mahinahon, bago ko gamutin ang katawan, kailangan kong makakonekta sa tao. Kailangan kong maunawaan kung ano talaga ang sira, hindi lang kalamnan, kundi pati puso. Pumikit siya, mahigpit na hawak ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay nagsalita siya. Pero ang tinig niya ngayon ay ibang-iba, mas malalim, mas matanda. Taglay nito ang bigat ng isang kaluluwang higit sa edad niya. Hindi ka lang nasaktan, galit ka, sabi niya. Hindi sa wheelchair, hindi rin sa aksidente, galit ka sa sarili mo. Nanigas si Francisco. Hindi totoo yan, mabilis niyang sagot. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Galit ka, patuloy ni Mariana, nakapikit pa rin. Dahil hindi lang ito simpleng aksidente, ikaw ang nagpapatakbo ng helicopter ng araw na yon, hindi ang regular na piloto. Pinili mong huwag siyang kunin para makatipid at nang mawalan ka ng kontrol habang bumabagsak ang helicopter, ang huling naiisip mo ay, kasalanan ko ito. Tahimik, isang katahimikang tila huminto ang oras, walang gumalaw, walang huminga. Paano mo nalaman yon? Tanong ni Francisco, basag ang tinig. Dumilat si Mariana. Dahil dala ng katawan mo ang pagkakasala, sagot niya. Nakapulupot ito sa gulugod mo. Hawak ka nito. Hindi ka naniniwala na karapat-dapat kang makalakad. Kalokohan yan. Agad na protesta ni Dr. Eduardo. Pero tinaas ni Dr. Patricia ang kamay. Hindi! Mahina niyang sabi, tila nagulat. May dokumentadong pag-aaral tungkol dito. Maaring makaapekto ang trauma sa emosyon sa paggaling ng katawan. Kung may dala siyang ganitong bigat, maaring iyon ang humahadlang sa paggaling niya. Paralysis bilang parusa, mahina, ngunit mabigat na dagdag ni Richard. Biglang humagulhol si Francisco. Hindi ito simpleng pagluha, kundi matinding hagulgol. Nanginginig ang buong katawan. Parang dambuhalang dam na biglang bumigay. Pinatay ko siya, singot niya. Halos di makapagsalita. Ang pangalan niya ay Marcos. May asawa siya, 3 anak, at patay na siya dahil gusto kong makatipid ng 15,000 piso. Tinulungan mo ba ang pamilya niya? Tanong ni Mariana. Banayad. Binayaran ko ang lahat, sagot ni Francisco. Bahay nila, edukasyon ng mga anak, pensyon ng asawa habang buhay. Pero hindi kayang ayusin ng pera ang ginawa ko, hindi niya maibabalik. Tama, sagot ni Mariana. Pero ang habang buhay na pagkakulong sa guilt ay hindi rin siya maibabalik. Tinitigan niya si Francisco,
puno ng habag, isang habag na hindi karaniwang taglay ng isang bata. Kung mabuting tao si Marcos at mukhang ganun nga, gugustuhin niyang mabuhay ka. Makalakad, mapatawad ang sarili mo. Hindi mo siya kilala, bulong ni Francisco. Paano mong malalaman ang gugustuhin niya? Dahil sabi ng lola ko, ang mabubuting tao, laging gustong maging masaya ang iba, kahit wala na sila. Sinimulan niya ang session. Marahang inilagay ang kanyang mga kamay sa gulugod ni Francisco. Ang kanyang mga daliri sumusunod sa mga linya ng enerhiya, parang binabasa ang isang mapa na siya lang ang nakakaintindi. Ngunit ngayon, nagsalita siya habang nagtatrabaho. Mahina ang tinig, ngunit matatag, huminga ng kapatawaran sa bawat hinga. Bitawan mo. Pinatawad ka na ni Marcos. Pinatawad ka na rin ng universo. Ngayon, ikaw naman. Biglang nagliwanag ang mga monitor na nakakabit sa katawan ni Francisco. Ang mga sensor sa kanyang binti ay kumukurap ng mabilis. May tumunog na mga alarm. Nagmadaling sumugod ang mga doktor, sinusuri ang mga readings, ng lalaki ang mga mata. Tumataas ang neural activity, bulong ng isa. Sobrang taas, hindi pangkaraniwan ng level. Naglalagablab ang mga dormant neural pathways parang fireworks, bulong ng isang doktor nakatitig sa monitor. Hindi ito dapat nangyayari, sabi ng isa pa, hindi makapaniwala. Ang mga pinsala sa spinal cord hindi gumagaling ng ganito. Hindi kusa, hindi kung walang operasyon o experimental na teknolohiya. Baka nga hindi ito kusa, maingat na sabi ni Dr. Patricia Mendez. Baka may ginagalaw siyang bagay na naroon na pero nakaharangan ng trauma. Tahimik ang silid sa loob ng 20 minuto. Tahimik, sagrado, puno ng pagkamangha. Patuloy na nagtrabaho si Mariana ng buong konsentrasyon. Tahimik na umiiyak si Francisco. At ang mga doktor, nakamasid, nagre-record ng datos na alam nilang sisira sa lahat ng dating paniniwala nila. Sa wakas, umatras si Mariana. Maputla ang kanyang mukha, halatang lupaypay ang katawan. Subukan mo na, mahina niyang sabi. Subukan ano? Tanong ni Francisco. Galawin mo ang binti mo, sagot ni Mariana, banayad ngunit buo ang loob. Hindi lang ang mga daliri, kundi ang buong binti. Napapikit si Francisco, tila nabigla sa mungkahi. Hindi ko kaya, nauutal niyang tugon. 5 taon na, Mariana, libu-libong beses ko na itong sinubukan. Subukan mo ulit, utos ni Mariana, matatag. At ngayon, sabihin mo ng malakas, pinapatawad ko ang sarili ko. Nag-alinlangan si Francisco. Wala namang saysay yan, pero tumigil siya. Ano pa ba ang maaari niyang mawala? Ang pride, ang imahe, naubos na ang lahat ng iyon noon pa. Pinapatawad ko ang sarili ko, mahinang sabi niya, habang nakatitig sa binti niya, puno ng konsentrasyon. Wala. Mas malakas, sabi ni Mariana. Damdamin mo, maniwala ka. Pinapatawad ko ang sarili ko. Sigaw ni Francisco, nanginginig, habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. At gumalaw ang kanyang binti, hindi panginginig, hindi spasm, isang malinaw at sinadyang paggalaw. Umangat ang tuhod ng kanyang kanang binti, 15 sentimetro mula sa upuan. Napuno ng hiyawan ang silid, nagulat ang mga doktor, tumunog ang mga monitor, nalito ang data. Walang makapaniwala sa nasaksihan. Napaluhod si Teresa, hawak ang kanyang mukha habang umiiyak sa sobrang emosyon. Natigilan ang mga negosyante at si Francisco, tinitigan lang ang sariling binti. Gumalaw ang binti ko, bulong niya. Diyos ko, gumalaw ito! Ngumiti si Mariana ng bahagya, ngunit nanginginig ang katawan niya, maputlang maputla ang balat. Agad siyang sinalo ni Teresa bago siya matumba. Anak, ayos ka lang ba? Takot na tanong ni Teresa. Pagod lang, mahina't pabulong na sagot ni Mariana. Ibinuhos ko ang lahat. Lumapit si Dr. Patricia, nanginginig ang mga daliri habang hawak ang notepad. Anak, ang ginawa mo ngayon ay magbabago sa kasaysayan ng medisina. Halos hindi makapaniwalang sabi niya. Kailangan ko itong pag-aralan, ikaw,
ang pamamaraan mo, i-record ang lahat. Umiling si Mariana, marahan. Hindi mo maaaring aralin ng isang regalo, bulong niya. Saksi ka lang. Dapat may paliwanag, giit ni Patricia. Isang proseso, mekanismo, anumang maaaring suriin. Baka meron, sagot ni Mariana. O baka may mga bagay lang na sadyang ganun. At kung uubusin mo ang oras mo sa pagpapaliwanag, baka hindi mo na makita ang himalang nasa harap mo. Muling sinubukan ni Francisco at muli gumalaw ang kanyang binti. Hindi madali, hindi perpekto, pero sumusunod na ito. Pagkatapos ng 5 tahimik na taon, muling nagsimulang magsalita ang kanyang katawan. Gaano katagal? Tanong niya, puno ng pag-asa. Gaano katagal bago ako makalakad? Mga araw, tapat na sagot ni Mariana. Baka 1 linggo. Naaalala ng katawan mo, kailangan na lang ulitin. At sa sandaling iyon, sa katahimikan sa harap ng mga doktor na nabigla at mga negosyanteng na bago, isang tahimik na revolusyon ang nagsimula. Isang revolusyon na nagpapatunay hindi sinisira ng milagro ang agham. Pinalalawak nito. Hindi na natili ang kwento sa loob ng San Miguel Rehabilitation Institute. Kumalat ito. Isa sa mga batang doktor, hindi na nakapagpigil, nag-a-upload ng nanginginig na video ni Francisco Reyes habang inaangat ang kanyang binti. Sa loob lamang ng 6 na oras, mahigit 3 milyong views ang naabot ng clip. Pagkalipas ng 12 oras, 5 malalaking TV network ang nasa labas ng gate. At kinabukasan, nagbago na ang buhay ni Mariana at Teresa habang buhay. Hindi tayo makakalabas, bulong ni Teresa habang sumisilip sa kurtina ng bago nilang kwarto sa 2nd palapag. Sa labas ng gate ng institute, mahigit 200 tao ang naroon. Hindi lang reporter at kamera, may mga naka-wheelchair, may mga may saklay, may mga may kargang batang may sakit. Buong pamilyang bumiyahe mula sa iba't ibang panig ng bansa. May ilan na ibinenta ang ari-arian nila. May ilan na nagmaneho magdamag. Lahat sila may iisang dahilan, pag-asa. Biglang pumasok si Dr. Eduardo, halatang balisa. May mga pamilyang nagmaneho ng 12 oras diretso. Mabilis niyang sabi. May isang grupo, ibinenta ang kotse nila para lang makabili ng bus ticket. At ngayon, gusto nilang makita si Mariana. Hindi sila humihingi, sagot ni Mariana mula sa kanyang kama. Ang boses niya ay mahina ngunit kalmado. Nagmamakawa sila. Nagmamakawa sila at tudurog ito sa iyo. Matinding sabi ni Teresa, nanginginig ang boses. Isa ka pa ring bata, Mariana. Hindi mo kayang pasanin ng pag-asa ng daan-daang desperadong tao. Kinaya ng lola ko. Tahimik ngunit tiyak ang sagot ni Mariana. Isang uri ng katotohanang nakapapatigil ng lahat ng argumento. 60 taon niyang kinaya. At iyon din ang kumitil sa kanya, singhal ni Teresa habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata. 87 taong gulang siya nang namatay, pero sa huli parang singdaan na ang hitsura niya. Ang regalong sinasabi mo palagi, kinain siya nito. At hindi ko hahayaang gawin nito sa iyo ang parehong bagay. Bago pa man makasagot si Mariana, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Francisco Reyes na may saklay, hindi na siya naka-wheelchair. Naglalakad siya, mahina, nanginginig, pero walang dudang naglalakad. Kasunod niya sina Antonio, Jose, Richard at Roberto. Seryoso ang mga mukha, mabigat ang pagdating. Kailangan mong umalis ng bansa, agad na sabi ni Francisco, walang paligoy-ligoy, tumigil ang mundo. Ano? Bulong ni Teresa natigilan. Lumalala na ito, paliwanag ni Antonio, ipinakita ang cellphone niya. Mga headline ang bumungad sa screen. Miracle Girl Heals Millionaire. 10-year-old defies medical science. Clinics call for ban on child healer. Ban? Napaupo si Mariana, hindi maitago ang takot sa kanyang mga mata. Wala kang lisensya, Mariana, ani Jose, diretsyong-diretso.
Wala kang medical certification, wala kang formal na pagsasanay. Sa paningin ng batas, ang ginagawa mo, maaring ituring na illegal na medical na gawain. At may mga makapangyarihang gustong ipatigil ito, dagdag ni Roberto. Isipin mo, wika niya tumingin kay Teresa, kung kayang gamutin ni Mariana ang mga may kapansanan, walang operasyon, walang iniksyon, walang milyong gastos sa kagamitan o therapy, anong mangyayari sa mga industriyang nabubuhay sa pagtrato sa paralysis? Ibig sabihin, may mananakit sa kanya? Tanong ni Teresa, halos hindi marinig. Wawasakin nila siya, sagot ni Richard, mabigat ang boses. Sisirain ng reputasyon niya bago pa man ito mabuo. Ngayon pa lang, sinisimulan na nila. May mga doktor sa TV, tinatawag siyang peke. Sinasabi na ang pag-unlad ni Francisco ay guni-guni lang, placebo, panandalian, imahinasyon. Pero nakita nila, sigaw ni Mariana, nandoon ang mga doktor, sinukat nila, may sensors, may camera, may ebidensya. At kinukwestiyon nila ang lahat ng yon, mapait na sabi ni Francisco. Sinasabing hindi raw maaasahan ng mga footage. Tatanggalin daw ang lisensya ng institusyong ito. 3 babala na ang natanggap ko kung hindi ko ititigil ang mga unregulated sessions na ito. Isasara nila ang lugar na ito. Kung ganon, aalis ako, mariing sagot ni Mariana. Ayokong may masaktan dahil sa akin. Hindi ikaw ang problema, sigaw ni Francisco, ipinukpok ang isang saklay sa sahig. Sila, lumapit siya, mabibigat ang hakbang habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. 5 taon, gumastos ako ng 20 milyong piso para sa lunas. Mga espesyalista, teknolohiya. Handa na akong sumuko. Tapos dumating ka at sa loob ng 3 araw, nakatayo na ako. Alam mo ba kung gaano nila kinatatakutan yon? Tumango si Antonio, mabigat ang loob. Kapag ang isang bilyonaryo tulad ni Francisco ay pinili ang isang batang walang lisensya kaysa sa mga eksperto ng bansa. Anong ibig sabihin nun sa sistemang itinayo nila? Ibig sabihin, sira ang sistema, sabi ng isang boses mula sa pintuan, lahat ay lumingon. Isang matangkad at eleganting babae ang pumasok kasama ang 3 pribadong gwardya. Tinatayang nasa 60 taong gulang, may puting buhok at matalim na mata. Sino kayo? Tanong ni Francisco. Dr. Maricel Soriano, sagot ng babae, kalmado ngunit may autoridad. Neurologist, tinapos ko ang pag-aaral ko sa Harvard. 3 dekada na akong nag-aaral ng spinal cord injuries. Na-hire ako ng consortium ng mga institusyon para imbestigahan ang mga hindi maipaliwanag na paggaling tulad nito. Narito kayo para pabulaanan siya, sabat ni Teresa, agad pumagitna sa harap ni Mariana. Hindi, sagot ni Maricel lumapit. Narito ako para umunawa. Hindi ako natatakot sa hindi ko pa nauunawaan. Fascinated ako rito. Lumapit siya kay Francisco, sinuri ito, hindi bilang eksperimento, kundi bilang tao. Asya B ang diagnosis mo, wika niya. May sensasyon pero zero motor function. Pag-asang makarecover, wala pang 5%. Tinitigan niya si Francisco, pinanood ang kilos sa saklay. At ngayon, 3 araw matapos makilala ang batang ito, nakatayo ka. Naniniwala kayo? Tanong ni Mariana, may kaba. Naniniwala akong may totoong nangyayari, sagot ni Maricel. At sa halip na ibaon ito, gusto ko itong tuklasin. Tumingin siya kay Mariana. Mariana, kakaiba at makapangyarihan ang kaloob mo. Pero sa mga regalong tulad niyan, may kalakip na panganib. Hindi lang mula sa mga kritiko, kundi mula sa mga sistema, kumpanya, ego. Mga taong may lahat ng mawawala kung tama ka. Naiintindihan niya yan, sabi ni Teresa, mahigpit ang boses. Pero naiintindihan ba niya kung gaano kalayo ang kaya nilang gawin? Balik ni Maricel. May mga pharmaceutical company na bilyon ang kita na makikitang bantasiya. Mga klinikang pribado na takot mawalan ng mga VIP client.
Mga doktor na mawawalan ng buong career dahil sa isang 10 taong gulang. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Francisco, naninigas ang tinig. Patunayan natin ito, sagot ni Maricel matatag. Gagawa tayo ng clinical study, isang totoong eksperimento, mga pasyenteng may kumpirmadong pinsala, imo-monitor gamit ang pinakamahusay na kagamitan. Idodokumento ang bawat session, ipapublish ang resulta. Gagawa tayo ng ebidensyang sobrang solid na walang pwedeng tumanggi. At paano kung hindi gumana sa iba? Tanong ni Richard. Di natin malalaman hanggat di natin sinubukan, sagot ni Maricel. Pero base sa nakita ko ngayon, naniniwala akong may naaabot siya na hindi pa kaya ng Western medicine makita. Lahat ay lumingon kay Mariana. Tahimik siya ng ilang sandali, pagkatapos tumango siya. At nang nagsalita siya, mahina ang tinig pero hindi matinag. Sangayon ako pero may isang kondisyon. Tumahimik ang silid. Sino man ang lalapit sa akin, mayaman, mahirap, may sakit, desperado. Lahat tratuhin ng pantay, walang mauuna dahil may pera, walang mapag-iiwanan dahil wala sila. Imposibleng scale yan, sabat ni Jose. Daang tao na ang naghihintay, 1,000 pa ang darating. Kung ganon, tutulungan ko silang lahat, isagot ni Mariana, isa-isa, hanggat kaya ko dahil iyon ang gagawin ng lola ko. Hanggang sa hindi ko na kaya, mahinang sabi ni Mariana, hanggang sa bumigay ang katawan ko tulad ng kay lola. Hindi! Sigaw ni Teresa, mabilis na lumapit sa anak at mahigpit na hinawakan sa balikat. Hindi mo isasakripisyo ang sarili mo para sa mga taong hindi mo kilala. Hindi ko hahayaang gawin mo yon. Inay, hinaplos ni Mariana ang mukha ng kanyang ina, marahan, pinapaharap ito. Kung hindi ko gagamitin ang regalong ito, ano ang saysay? Kung hindi ako makakatulong gamit ito, para saan pa ang mabuhay? Tumama ang mga salita ni Mariana sa puso ni Teresa, parang sampal. Dahil narinig na niya ang mga salitang iyon noon mula sa sariling ina. Si Ana Maria ay paulit-ulit na nagsabi ng parehong bagay. Sa kanya ang kaloob ay hindi simpleng biyaya o sumpa. Isa itong tawag, isang responsibilidad, isang layunin ng buhay. 87 taon ang lola mo nang mamatay, bulong ni Teresa umiiyak. Ikaw, 10 taong gulang pa lang. Eksakto, sagot ni Mariana. Ibig sabihin, mas mahaba pa ang oras ko. Mas maraming oras para mas maraming matulungan. Simple ang sagot. At masakit, lumapit si Francisco, nanginginig pa rin habang nakasaklay. May pangako akong ibibigay sa iyo, Anya. Poprotektahan kita gamit ang lahat ng meron ako, bawat piso, bawat koneksyon. Magdadala ako ng pinakamahusay na abogado, pinakamahusay na seguridad, at pinakamahusay na doktor para bantayan ang kalusugan mo. Tumigil siya sandali, at sa sandaling makita kong mas nakakasama na ito sa iyo kaysa sa natutulungan, ako mismo ang titigil sa lahat. Kasunduan? Tinitigan ni Mariana ang mukha niya, ang taong dati nang hamak sa kanya ngayoy tunay nang nagbago. Paano kung ayokong tumigil? Tanong niya. Ngumiti si Francisco ng kaunti, may bakas ng dati niyang sarkasmo. Kung ganon, paalalahanan kita na ako'y mayaman, makapangyarihan, at sapat na ang pagkasutil para makuha ang gusto ko, sagot niya. At ang gusto ko ay manatili kang buhay. Lunok niya ang kanyang emosyon, sakay dinagdag. Para matulungan mo ang anak kong babae kapag ipinanganak na siya sa 6 na buwan. Tahimik ang buong silid. May anak ka? Tanong ni Antonio, unang nakabawi. Puntis ang dati kong asawa, sagot ni Francisco, puno ng damdamin. Iniwan niya ako 6 na buwan matapos ang aksidente. Hindi ko siya sinisisi, galit ako noon, wasak, walang saysay. Pero kagabi, tumawag siya. Napanood niya ang video. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, tinanong niya ako kung gusto kong nandoon sa pagluwal ng anak namin. Nanginig ang boses niya. Mariana, hindi mo lang ibinalik ang mga paa ko. Ibinalik mo ang pamilya ko. Ibinigay mo sa akin ang pagkakataong maging ama muli. At kung sakaling kailanganin ng anak ko ang ginagawa mo.
Gusto kong nandito ka pa, malusog, malakas, buhay. Hindi na nakapigil si Teresa, umiyak siya ng todo. Ang mga negosyante na payuko, pinipigilang umiyak, maging si Dr. Maricel, nangilid ang luha sa mata. Kung ganon, gawin natin ito sa tamang paraan, wika ni Maricel, muling ibinalik ang profesional na tono. Magtakda tayo ng malinaw na alituntunin. 3 session lang kada araw si Mariana, hindi lalagpas. Lahat ay imo-monitor, ire-record at dokumentado medikal, at regular siyang susuriin ng doktor. Paano ang daan-daang tao sa labas? Tanong ni Dr. Eduardo, nababahala. Mag-triage tayo, sagot ni Maricel. Pipiliin ang mga kasong may pinakamataas na posibilidad ng tagumpay. Dokumentado ang lahat. Bubuo tayo ng ebidensyang walang pwedeng balewalain. Pero hindi yon patas, mahinang tutol ni Mariana. Bakit may mapipili at may maiiwan? Dahil hindi ka Diyos, sagot ni Maricel, banayad ngunit totoo. Isa kang bata, maging ang mga himala may hangganan. Tumingin si Mariana sa paligid ng silid. Nakita niya ang ina, nanginginig pa rin. Si Francisco, na minsang wasak, ngayoy nakatayo. Ang mga negosyanteng minsang tumawa sa kanya, ngayoy handang ipaglaban siya. At ang doktor, na hindi gustong pasinungalingan siya, kundi unawain, tumango siya. Sige, aniya, gawin natin sa paraan ninyo. Ngunit dinugtungan niya, ngayon ay mas matatag ang boses, pero sa bawat taong hindi ko matutulungan ng personal, gusto kong turuan ang iba para tulungan sila. Gusto mong magturo? Gulat na tanong ni Jose. Gusto kong paramihin ang regalo, sagot ni Mariana. Tinuruan ako ng lola ko, ngayon ako naman. Kung makapagturo ako ng 100 tao sa nalalaman ko, makakatulong tayo sa 1,000. Kung 1,000 ang matuto, makakatulong tayo sa 1,000,000. Tahimik ang lahat. Hanggang sa muling nagsalita si Maricel, halos bulong na ang tinig. Revolusyon ang tinutukoy mo. Gusto mong ipasa ang kaalaman ng paggagamot na nakatago sa mga pamilya ng palihim sa loob ng henerasyon. Gusto kong gawin ang tama, sagot ni Mariana. Ang kaalamang makakatulong pero nananatiling lihim ay hindi banal. Ito'y makasarili. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nangyari at tumawa si Francisco. Hindi nang may pangungutya, hindi nang may pagmamataas, kundi tawa ng purong kagalakan. Isang 10 taong gulang na batang babae ang humamon sa daan-daang taon ng tradisyong medikal. At wala ni isa, hindi doktor, hindi negosyante, hindi kritiko ang nakatanggi. Dahil tama siya. Hindi kapanipaniwala ito, bulong ni Richard. Hindi, mahinang sagot ni Dr. Maricel. Delikado ito. Ngunit kahit sa kanyang babala, may bahid ng pagkamangha sa kanyang tinig. Mariana, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Tanong niya. Hindi mo pinapakalma ang bagyo, pinupukaw mo ito. Ang landas na to ay mag-aakit ng mas maraming kaaway kaysa sa kaya mong ma-imagine. Oo, alam ko, sagot ni Mariana, hindi kumurap. Huminga siya ng malalim at sa tinig niya ay may tibay. Pero lagi niyang sinasabi, hindi mahalaga kung gaano kahaba ang buhay mo. Ang mahalaga ay kung gaano karaming buhay ang natatamaan mo habang buhay ka. Ngumiti si Maricel, may bahid ng paghanga sa kabila ng kanyang pag-aalala. Matalino ang lola mo at baka matagal na rin niyang alam na inihahanda ka niya para sa isang bagay na mas dakila kaysa sa kaya niyang unawain. Pagkatapos ay hinarap ni Maricel ang grupo. Ganito natin ito sisimulan, dahan-dahan. Mananatiling nakatuon si Mariana kay Francisco hanggang sa kaya na niyang lumakad mag-isa. Bawat hakbang, bawat session dokumentado at binabantayan ng medical. At pagkatapos, tanong ni Teresa, tsaka tayo magpapalawak, sagot ni Maricel. Pipili tayo ng 10 pasyente, masusing sinuri para sa isang pilot study. At habang ginagawa niyo yan, dagdag ni Mariana, magsisimula na akong magturo. Tahimik ang lahat sa loob ng silid. Magtuturo, ulit ni Antonio. Oo, sagot ni Mariana. Sa mga gustong matuto, hindi lang kung saan dapat pindutin ang spine o kung paano pigain ang kalamnan,
kundi kung paano makinig, paano makaramdam. May panganib diyan, babala ni Roberto. Paano kung may matutong mali? Paano kung makasakit sila ng iba o gamitin ang kaalaman para manloko? Ginagawa na yan sa tradisyonal na medisina, sagot ni Mariana. May mga doktor na tiwali, pekeng diploma, klinikang mas nakakasama kaysa nakagagamot. Pero hindi natin itinigil ang pagtuturo ng medisina dahil lang sa mga iilang sumasamantala. Matibay ang lohika niya. Tama siya, aminadong sagot ni Richard. At sa totoo lang, kung willing magturo si Mariana, gusto kong matuto. Kahit di ako makagamot, gusto ko lang maunawaan. Ako rin, dagdag ni Antonio, may pag-aalinlangan pero taos-puso. Nakapagpatayo na ako ng mga gusali at mall. Pero baka panahon na para matutunan kong magpatayo ng isang bagay na totoong may halaga. Isa-isa, tumango ang mga nakatatanda sa silid. Sa sandaling iyon, isinilang ang isang tahimik na revolusyon. Isang revolusyong nagsasabing ang paggaling ay hindi luho ng mayayaman. Hindi ito nakakandado sa diploma o institusyong may gate. Ito'y karapatan para sa sinumang matapang, matutong magmahal at magpagaling. Ngunit sa labas ng silid may isang nakikinig. Isang lalaking naka-Amerikana ang nakatayo sa bahagyang nakabukas na pinto. Hawak ang telepono. Na-record niya ang lahat. Tahimik siyang tumalikod at umalis habang naglalakad. Itinaas niya ang telepono sa tainga at bumulong. Mas malaki ang problema kaysa sa inakala natin. Hindi lang siya nagpapagaling, naglilikha siya ng mga manggagamot. Plano niyang paramihin ang sarili. Kailangan nating itigil ito. Ngayon, nagsimula na ang digmaan. 3 araw makalipas, 2:00 ng madaling araw, tumunog ang cellphone ni Teresa. Nasilayan niya ang pangalan, Dr. Eduardo. Maiksi at tensyonado ang boses. Pumunta kayo sa institute ngayon. 10 minuto ang lumipas. Tumakbo sina Teresa at Mariana sa tahimik na pasilyo, kabado ang tibok ng puso. Bumulaga sila sa suite ni Francisco. At tumigil. Nakatayo si Francisco Reyes, hindi nakasandal, hindi umaalalay. Nakatayo. May mga luha sa kanyang mga mata habang unti-unting humakbang. 1, 2, 3. Naglalakad siya. Nagising ako 1 oras na ang nakalipas, garalgal niyang sabi. At parang alam na ng katawan ko ang dapat gawin. Parang sa wakas, nagising ako mula sa bangungot na 5 taon na. Nakatayo si Dr. Eduardo sa tabi, hawak ang monitor, nanlalaki ang mata. Normal ang lahat ng readings, anya. Hindi lang bumubuti, normal, parang walang pinsalang nangyari. Pero may pinsalang nangyari, sabat ni Maricel, kasama ang team ng neurologists. Hawak natin ang original scans. Totoo at matindi ang damage. At ngayon, itinuro niya ang bagong scan sa screen. Ang spinal cord, hindi lang gumaling. Buong-buo na ito, walang peklat, walang palusot. Puro panunumbalik. Humakbang pa si Francisco. Ang kilos ng kalamnan niya, mahinahon at elegante, tulad ng isang pianistang naalala ang isang lumang kanta. Humarap siya kay Mariana. Tahimik itong nakatayo, may banayad ng ngiti sa mga labi. Paano? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Pinatawad mo ang sarili mo, sagot ni Mariana. At sa sandaling ginawa mo yon, binigyan mo ng pahintulot ang katawan mong magpagaling. Ibig sabihin, mula't simula, psikolohikal lang ito, tanong ni Antonio. Nakatayo sa likuran niya ang iba pang mga negosyante, hindi makahinga. Hindi! Matatag na sagot ni Maricel. Totoo ang pisikal na pinsala. Kalmadong sabi ni Dr. Maricel, matatag ang tinig na pinanday ng dekada ng karanasan sa medisina. Pero si Mariana, may binuksan siyang hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ang kakayahan ng katawan na pagalingin ang sarili kapag naalis ang mga emosyonal at enerhiyang hadlang. Bago pa man makasagot ang sino man, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Matalas, sinadyang mapanganib, lahat ay biglang napalingon. Nakatayo roon ang isang lalaking nakaperpektong
Amerikana, maayos ang kurbata, mas malamig pa ang mga mata. Siya ang parehong lalaking natanaw, ilang araw na ang nakalipas, palihim na nagmamanman. Sa likod niya, 4 na gwardyang pribado, nakasuot ng madidilim na uniforme. "Sino ka?" Singhal ni Francisco, muling nag-aalab ang dating apoy. "Dr. Luis Mendoza," sagot ng lalaki, may ngiting walang abot sa mga mata. Kinatawan ng batas para sa National Consortium of Medical Institutions. At narito ako upang ihatid ang formal na abiso. Ang lahat ng hindi autorisadong aktibidad medikal na may kinalaman kay Mariana Morales ay dapat itigil agad. "Sa anong batas?" singal ni Jose. "Sa bisa ng 3 kasong kasalukuyang inihahain," sagot ni Luis, parang nagbabasa ng script. "Kasama sa mga paratang iligal na medikal na gawain, panganib sa pasyente at personal kong paborito, pagsasamantala sa isang minor de edad para sa pinansyal na pakinabang." Ni isang kusing ay wala pang siningil si Mariana. Sigaw ni Teresa, nanginginig sa galit. "Tama!" sagot ni Luis. Pero si Francisco Reyes ay hayagang nangakong magbibigay ng 5 milyong piso. "Iba yon," mahinang sabi ni Mariana. "Wala pa akong tinatanggap." "Palang," sagot ni Luis, binigkas ang salita na parang kutsilyo. "Sapat na ang pangako, sapat para umusad ang investigasyon, kaso at pagwasak ng reputasyon." Lumalim palalo ang kanyang tono. "Kapag tapos kami, si Mariana Morales ay babawalan ng manggamot, si Teresa Morales ay kakasuhan ng kapabayaan, at ang institusyong ito, sabay turo sa paligid, ay mawawalan ng lisensya." Sumikip ang katahimikan. Pero, dugtong ni Luis, ngayon ay madulas ang boses, may isa pang opsyon. "Anong opsyon?" tanong ni Francisco, mahigpit ang panga. Ngumiti si Luis. "Simple lang, ititigil ni Mariana ang lahat. Pipirma siya ng kasulatan na nagsasabing ang lahat ng pagpapagaling ay nagkataon lang, na walang epekto ang kanyang mga paraan. Kapalit nun, mawawala lahat ng kaso, magiging mayaman siya, magiging normal ang buhay niya." "Normal?" ulit ni Mariana, parang mayabo sa dila ang salita. "Gusto mong magkunwari akong nakaupo pa rin si G. Reyes sa wheelchair, kahit kitang-kita niyong nakatayo siya ngayon?" "Kapag nagpatuloy ka," mariing sagot ni Luis, "ililibing ka namin. Maghahanap kami ng pasyenteng magsasabing sinaktan mo sila. Magpapalabas kami ng mga doktor na magsasabing delikado ka. Gagawa kami ng ebidensyang mukhang totoo." "Pekeng ebidensya," singhal ni Maricel. "Pero sapat para manalo sa korte," malamig na sagot ni Luis. Tumingin siya kay Mariana. 10 taon ka lang. Wala kang legal na lakas para lumaban. Wala kang pangalan, diploma o pundasyon. Isa kang batang babae na humaharap sa bilyon-bilyong institusyon. Sa tingin mo ba, paano matatapos ito?" Tumingin si Mariana sa ina. Nakita ang takot sa mga mata ni Teresa. Tumingin siya kay Francisco. Nanggagalaiti, walang magawa. Sa mga negosyante, sa mga doktor, sa mga taong nakasaksi sa himala, at ngumiti siya. "Tama ka," wika ni Mariana, kalmado at malinaw ang boses. 10 taon lang ako, wala akong kapangyarihan, wala akong yaman, wala akong army ng abogado. Lumapit siya ng isang hakbang kay Luis at sa paraang hindi maipaliwanag, tila lumaki ang kanyang presensya sa buong silid. "Pero alam mo kung ano ang meron ako?" Hindi sumagot si Luis. "Meron akong katotohanan," sagot ni Mariana, "at nasa video ko ito. 3 araw ng footage mula kay Francisco Reyes na hindi makalakad hanggang sa siya'y makatayong muli. Mga doktor, sensor, brain scan, siyentipikong datos, imposibleng dayain." Unti-unting nabura ang ngiti ni Luis. "Pwede mong subukang sirain yon," patuloy ni Mariana, parang marmol sa katatagan. "Pero habang ginagawa mo yan, i-upload ko ang bawat video, bawat scan, bawat segundo. Ituturo ko ang nalalaman ko online, libre sa sino mang gustong matuto. Gusto mong patahimikin ako? Maghanda kang patahimikin ang milyon.
Banta ba yan? Tanong ni Luis, biglang nanikip ang boses. Hindi, sagot ni Mariana. Pangako yan. Lumapit si Francisco, matatag, tuwid, determinado. Susuportahan ko siya, ani. Popondohan ko ang video niya, ang platform niya, ang boses niya, at sisiguraduhin kong maririnig siya ng bawat media outlet, bawat medical journal, at bawat korte. At ako rin, sabi ni Antonio, lumapit sa tabi ni Mariana. At ako, dagdag ni Jose. At ako, sagot ni Roberto. At ako, mariing sabi ni Richard. Ang apat na pinakamakapangyarihang negosyante sa estado, ngayon ay nakatayo sa likod ng isang batang babae. Isang pader ang nabuo, hindi gawa sa bakal o salapi, kundi ng katotohanan at paninindigan. Tumingin si Luis sa kanila at sa unang pagkakataon nakita sa kanyang mga mata ang takot. Nagkakamali kayo ng malaki, anya, mahinang tinig. Hindi, sagot ni Francisco, humarap sa kanya na may naglalagablab na determinasyon. Sa wakas, ginagawa lang namin ang tama. Pinipili natin ang tamang panig ng kasaysayan, mariing sabi ni Francisco, at kapag isinalaysay ang kwentong ito, kayo ang maaalala bilang mga nagtangkang patahimikin ang paggaling dahil lang sa tinatamaan ang kita ninyo. At sa katunayan, dagdag ni Dr. Maricel, may matalim na ngiting kumikislap sa gilid ng kanyang labi. Naisumite ko na ang datos sa 5 internasyonal na journal ng medisina. Buong recordings, basang-basa na sensor readings, peer-reviewed na metodolohiya, at isang artikulong hinahamon ng kasalukuyang pananaw ng neurolohiya. Humarap siya kay Luis, kalmado ngunit may katapusang pananalita. Mailalathala ito kahit wala ang pahintulot ninyo. Nanginig ang kumpiyansang ekspresyon ni Luis. Tiningnan niya ang paligid ng silid at sa unang pagkakataon may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Hindi pa tapos ito, bulong niya, umatras ng dahan-dahan. Tama ka, sagot ni Mariana, tahimik at buo ang loob. Kakalampag pa lang ito dahil hindi ako titigil. Magtuturo ako sa 100 tao. Sila'y magtuturo sa 1,000 at ang 1,000 ay magtuturo sa 1,000,000. Walang batas, banta o demanda ang makakapatay sa ideyang panahon na para lumaganap. Tinalikuran sila ni Luis at lumabas, kasunod ang 4 niyang gwardya. Tahimik ang sumunod, hindi pananakot kundi tagumpay. Babalik sila, mahinang sabi ni Dr. Eduardo. Mas maraming abogado, mas matinding puwersa, mas malalaking armas. Hayaan mo silang bumalik, sagot ni Francisco. Ngayon handa na tayo. Pagkatapos, lumingon siya kay Mariana at ngumiti. Pero una, hayaan mong bayaran ko ang utang ko. Sabi ko na sa'yo, sagot ni Mariana, halos nahihiyang nakangiti. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi pera ang inaalok ko, sagot ni Francisco. Mas mahalaga pa. Kinuha niya ang telepono. May mabilis na tawag. Pwede mo na siyang papasukin. Makalipas ang 2 minuto, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Buntis, tinatayang 8 buwan, pagod, may bakas ng luha, pero napakaganda. Sa kanyang mga mata may halong sakit at lakas. Mariana, mahinang sabi ni Francisco, ito si Sofia, ang dati kong asawa. At Sofia, ito ang batang babae na ibinalik ang buhay ko. Tinitigan ni Sofia si Francisco, ang lalaking minsang nalunod sa galit at pagdurusa. At ngayon, nakakatayo siya. Totoo ba to? Kaya mo nang... Nakakalakad na ako, tango ni Francisco. At sinisikap kong maging lalaking minsan mong pinaniwalaan. Hindi ko na maibabalik ang nasira. Hindi ko na mabubura ang mga taong sinayang ko. Pero maaari akong mag-alok ng panibagong simula. Dahan-dahan niyang inilapat ang kamay sa tiyan ni Sofia. Ang anak nating babae, magkakaroon ng amang kayang buhatin siya. Makakatakbo sa tabi niya, makapagtuturo sa kanya na kahit gaano kabigat ang pagkakadapa, maari tayong bumangon muli. Napaiyak si Sofia, bumagsak sa bisig ni Francisco at niyakap siya nito. Buong buo,
Hindi mula sa wheelchair, hindi mula sa galit, kundi mula sa pag-asa. Ang tunay kong bayad, mahinang bulong ni Francisco, ay ito. Gusto ko, Mariana, na ikaw ang maging ninang ng anak ko. Bahagi ka ng buhay niya para lumaki siyang naniniwalang totoo ang mga himala dahil ikaw ay totoo. Napuno ng luha ang mga mata ni Mariana. Mahigpit siyang niyakap ni Teresa, hindi makapaniwala sa lahat ng nagaganap. May regalo rin ako para sa inyo, biglang sabi ni Antonio, bahagyang namamaos. Ang kumpanya ko sa konstruksyon, itatayo ang klinika na ipinangako natin. Pero hindi lang basta klinika, isang sentro, isang paaralan, isang lugar kung saan nagkakaugnay ang paggaling at pagkatuto, kung saan nagtatagpo ang agham at diwa. Ako ang magpopondo ng lahat ng kagamitang medikal, dagdag ni Jose. Walang iba kundi ang pinakamahusay. Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin sa operasyon 5 taon, sabi ni Roberto. Walang tanong. At ako ang gagawa ng scholarship fund ni Richard para sa mga susunod na henerasyon ng manggagamot. Kahit saan sila galing, kahit ano ang kaya nilang bayaran. Tinangkang magsalita ni Teresa pero napailing lang siya habang tuluyang bumuhos ang luha. Naging malupit kami, mahinang sabi ni Antonio. Tumawa kami, tinuligsa ka namin. Ito ang paraan namin para itama kahit kaunti. Hindi nito mabubura ang nakaraan, pero baka kaya nitong pantayin ang timbangan. Lumuhod si Dr. Maricel sa harap ni Mariana. Idodokumento ko ang lahat ng ginagawa mo, nanginginig ang boses. Isasalin ko ang iyong kaloob sa wika ng siyensya para maunawaan ng mundo. At gugulin ko ang nalalabi kong karera upang patunayan na ikaw ang tama. At kami ang nabigong makita iyon. Lumapit din si Dr. Eduardo, mapula ang mga mata. At ako'y humihingi ng tawad. Sa'yo, Mariana, sa nanay mo, sa bawat tagalinis, bawat nurse, bawat pasyenteng tinrato ko na parang hindi sila tao. Hindi mo lang pinagaling si Francisco, pinagaling mo kaming lahat. Binuksan mo ang mga mata namin. Dahan-dahang lumingon si Mariana sa buong silid. Isang lalaking muling nakatayo, isang pamilyang muling nabuo, mga negosyanteng nabago, mga doktor na naging mapagpakumbaba, isang rebolusyong isinilang sa katotohanan. At marahan niyang sinabi, sabi ng lola ko, ang pinakadakilang himala ay hindi ang paghilom ng katawan, kundi ang paghilom ng puso, ang pagtuturo sa malupit kung paano maging mabait, ang pagpapaalala sa makapangyarihan na sila'y tao rin. Ang paalala sa mundo na hindi tayo estranghero sa isa't isa, tayo ay magkaugnay. Hinawakan niya ang kamay ng ina, mahigpit itong sinuklian ni Teresa, at sa sandaling iyon, hindi lang nagsimula ang revolusyon, naging di mapipigilan ito. At Mama, wika ni Mariana, lumingon kay Teresa, ibinigay mo ang lahat para sa akin, ang karera mo, ang pagkatao mo, ang mga pangarap mo. Ngayon, ako naman ang may hiling. Bumalik ka sa pagtuturo, hindi lang ng biology sa loob ng silid-aralan. Ituro mo ang neuroscience dito, sa sentrong itinatayo natin. Turuan mo ang mga doktor ng agham sa likod ng ginagawa ko. Tiningnan ni Teresa ang anak na bigla sa lakas ng tinig nito. Sa mga mata ni Mariana, may nakita siyang nagpaluha sa kanya. Kawangis mo ang lola mo, mahinang sabi niya. Ngumiti si Mariana. Dahil tinuruan niya ako ng isang bagay. Ang pamana ay hindi yung mga bagay na pinanghahawakan, kundi yung mga bagay na handa nating ipamana. Ang sumunod ay isang buhawi ng pagbabago. Lumabas si Francisco Reyes sa unang pampublikong panayam, lumalakad ng walang tulong sa isang maliwanag na entablado. 15 milyong tao ang nanood ng live. Sa loob ng 48 oras, ang video ay umabot sa 120 milyong views sa buong mundo. Hindi kinaya ng oposisyon ang pressure. Binawi ng Medical Consortium ang demanda. Nagbitiw si Dr. Luis Mendoza. 3 senior board members ang umalis matapos mabunyag sa leaked emails na plano nilang sirain ang pangalan ng isang batang 10 taong gulang.
Sa 50,000 metro kwadrado ng lupa na ipinagkaloob ni Antonio, sinimulan ang pagtatayo ng Ana Maria Morales Center for Healing and Integration. Ang disenyo ay revolusyonaryo, mga pribadong silid paggamot, mga silid-aralan para sa instruksyon, mga research lab na may pinakabagong teknolohiya, mga halamang gamot itinanim at inayos mismo ni Mariana. Ngunit ang pinakadakilang pagbabago ay si Mariana mismo nagsimulang magturo. Ang una niyang klase ay may 12 mag-aaral, 3 doktor na gustong palawakin ang pag-unawa sa paggaling. 2 physical therapists na naghahanap ng mas epektibong resulta. Isa lang ang nurse na sawang-sawa na sa pagdurusa ng mga pasyente. 2 dating negosyanteng mapagmataas, ngayoy mga estudyante ng kababaang loob. 4 na karaniwang tao na walang degree pero may malakas na pagnanasang tumulong. Sa unang klase, sinabi ni Mariana, hindi ko kayang ituro ang kaloob dahil ang kaloob ay hindi itinuturo, ito'y natutuklasan. Nasa inyo na ito, hinihintay lang magising. 6 na oras bawat araw, hands-on ang sesyon. Hindi lang niya itinuro kung saan pindutin, kundi kailan huminto. Paano makiramdam gamit ang empatiya, hindi lang daliri. Paano makinig sa kwento ng katawan at tumugon. May ilan na agad na nakaintindi, may ilan na hirap. Pero lahat sila ay iisa ang layunin, magpagaling. Si Teresa tumutupad sa pangako, naging educational director ng center. Ang unang proyekto niya, curriculum sa Applied Neuroscience, pinag-uugnay ang karunungang tradisyonal at makabagong agham sa utak. Kahit ang mga skeptical na doktor na dumadalaw para kondenahin ang ginagawa ni Mariana, ay kadalasang nananatili upang matuto. Si Dr. Maricel Soriano ay lumipat na sa instituto. Bawat hakbang, bawat resulta, bawat pamamaraan ay maingat niyang idodokumento. Ang mga papel niyang dati tinatanggihan, ngayon ay inilalathala sa pinakaprestihiyosong journal sa buong mundo. Isang global medical debate ang isinilang. Ang 4 na dating mapanglait na negosyante, ngayon pinakaaktibong tagapagtanggol ng center. Antonio, na mahala sa konstruksyon at expansion. Jose, nagpundar sa research at pag-aalaga ng pasyente. Roberto, sinagot ang gastos sa operasyon ng 5 taon. Richard, naglunsad ng mga scholarship sa buong mundo. Ngunit may isang sandali na pinakahihintay ng lahat. Ang kapanganakan ng anak ni Francisco. 1 buwan matapos magsimula ang himala, isang pagtitipon sa hardin ng institute ang ginanap. Lumalakad si Francisco Reyes, puno ng lakas at dignidad, karga ang isang sanggol. Ana Maria Sofia Reyes, pinangalanan sa kanyang ina at sa babaeng naging inspirasyon ng revolusyon. Lalaki siya sa isang mundong bago, sabi ni Francisco. Isang mundong hindi lang para sa may kaya ang paggaling. Isang mundong ang kaalaman ay ibinabahagi. Isang mundong posible ang himala dahil naniwala kayong lahat. Lumapit si Mariana at dahan-dahang hinawakan ang munting kamay ng sanggol. At kahit sabihin ng mundo na imposible, kahit paulit-ulit kang pinagsasabihan na sumuko, may pag-asa pa rin. Dahil sa iyo, umiiyak na bulong ni Sofia. Hindi! Sagot ni Mariana, dahil sa ating lahat, ang paggaling ay hindi pag-aari ng isa. Ito'y nangyayari kapag ang isang komunidad ay sama-samang naniwala. Sa gilid ng silid, nanonood si Teresa, pinupuno ng luha at pagmamalaki. Sa bawat galaw, sa bawat salita, sa bawat tahimik na pagkalinga ng kanyang anak. Nakita niya ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay wala na, ngunit ang pamana nito ay umuusbong na muli. Hindi sa mga libro, hindi sa mga gusali, kundi sa mga tao. Sa kabilang bahagi ng silid, tahimik na nakatayo ang 4 na dating makapangyarihang lalaki. Nagbago tayo, bulong ni Richard. Lumago tayo, dagdag ni Jose. Naalala natin kung paano maging tao, ani Antonio. Dahil sa isang batang babae, pagtatapos ni Roberto. Isang batang tumangging manahimik sa harap ng pang-aapi.
Sa isang sulok, nag-uusap sina Dr. Eduardo at Dr. Maricel. Hawak ang mga bagong brain scans. Ipopublish na ito, sabi ni Eduardo. At kapag nailathala na, malalaman ng buong mundo na posible ang kumpletong paggaling ng utak at katawan. Na ang tradisyonal at makabagong medisina ay hindi kailangang mag-away, na ang kinabukasan ng paggaling ay para sa lahat. Magbabago nito ang lahat, mahinang sabi ni Maricel. Nagbago na, sagot ni Eduardo, nakatingin kay Mariana. Ang batang babae na naging simula ng himala, hindi pa natin lubusang nauunawaan ang lawak ng sinimulan natin, minsang sinabi ni Dr. Maricel. At sa mga linggong sumunod, naging totoo ang kanyang hula. Mula sa 12 estudyante sa unang klase ni Mariana, nagsimulang lumitaw ang mga kwento, isa-isang himala. Si Maria, isang doktor, gumamit ng mga teknik ni Mariana sa pasyenteng may 10 taong chronic pain. Sa 3 session pa lang, bumaba ng 70% ang sakit. Wala ni isang gamot ang nakagawa nito noon. Ang mundo ng medisina ay nahati, may mga nagdiriwang, may mga pilit na ipinaliwanag ito sa loob ng nakasanayang agham. Si Carlos, isang physical therapist, pinagsama ang turo ni Mariana at karaniwang rehab. Ang mga pasyenteng matagal nang hindi gumagaling muling umusad. Ngunit ang pinaka-nakakabighani, mga ordinaryong tao, walang degree, walang lisensya, nagsimulang tumulong sa mga mahal nila. Isang ina ang ginamot ang migraine ng anak, isang asawa ang tinulungang makalakad muli ang kanyang misis, isang lolo ang nagturo sa apo. Ang paggaling ay nagsisimula sa pag-ibig. Ang kilusan ay parang alon sa tahimik na lawa, 100 to 1,000 to 10,000. At sa likod ng bawat paggaling, iisa ang paniniwala. Ang paggaling ay karapatang pantao, hindi pribilehiyong may presyo. Ang mga institusyong gustong patahimikin si Mariana ngayon ay may 2 pagpipilian. Magbago o tuluyang maglaho, at marami ang pumiling magbago. Nagsimulang tumanggap ng mga healers ang mga ospital. Binuksan ng kanluraning agham ang pinto sa sinaunang karunungan. Dumating ang revolusyon, hindi sa ingay, kundi sa paghawak, sa tiwala. At hindi na ito tumigil. 6 na buwan ang lumipas, inilunsad ang opisyal na pagbubukas ng Ana Maria Morales Center for Healing and Integration. Si Mariana ay nakatayo sa entablado, hindi na isang batang mula sa laylayan, kundi simbolo ng posibilidad. Ang gusali ay kamangha-mangha, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa layunin. Mga silid na sinisinaga ng natural na liwanag, loobang hardin ng mga halamang gamot, silid-aralan kung saan pinagsasama ang makabago at sinaunang kaalaman. Ang paggaling ay makatao, hindi lang klinikal, ngunit ang tunay na kahanga-hanga ang mga tao. Si Francisco Reyes, nasa unahang hilera, yakap-yakap si baby Ana Maria Sofia Reyes, ngayoy 6 na buwang gulang. Si Sofia, ang dati niyang asawa, ngayoy coordinator ng patient care. Sa likod nila ang 4 na dating mapanglait na negosyante. Ngayon, sila ang pinakamaingay na tagapagtanggol ni Mariana. Antonio nagtatayo ng mga healing center sa mga liblib na lugar. Jose, ginawang integrative ang 3 pribadong ospital. Roberto, pinupundohan ng siyentipikong pag-aaral sa tradisyonal na medisina. Richard, ibinenta ang kalahati ng kanyang ari-arian para punduhan ang center habang buhay. Si Teresa ay nasa tabi ni Mariana, hindi na invisibleng tagalinis. Ngayoy, Director of Education, ang curriculum niya sa neuroscience ay inaampon na sa mga universidad sa buong mundo. Hindi lang siya bumalik sa pagtuturo. Ngayon, tinuturuan niya na ang mga dating ayaw makinig sa hanay ng mga tao, mga pasyenteng muling nagkaroon ng pag-asa, mga estudyanteng nadiskubre ang healing hands sa sarili. Mga pamilyang natutong ang pagmamahal ay mismong gamot.
Tiningnan ni Mariana ang lahat, iba't ibang edad, antas, pinagmulan, at nakita niya ang matagal nang nakita ng kanyang lola. Hindi lang sila kayang pagalingin, kundi turuan ding maging tagapagpagaling. Sinimulan niya ang talumpati. Sabi ng lola ko, ang pinakadakilang yaman ay hindi isinusuksok sa vault, ito'y ibinubuklod sa puso. 6 na buwan lang ang nakaraan, isa lang akong batang walang-wala, maliban sa karunungan ng isang babae at may isang lalaking may lahat. Maliban sa kakayahang lumakad, ang pagkikita namin pwedeng naging kwento ng pang-aapi, pero naging kwento ito ng paggising. Hindi lang ng mga paa, kundi ng mga kaluluwa. Tumayo si Francisco, umiiyak at nagsimulang pumalakpak. Sumunod ang iba hanggang lahat ay tumayo, hindi sa ingay, kundi sa paggalang. Mariana habang umiiyak ay nagpatuloy. Ang sentrong ito ay nagdadala ng pangalan ng aking lola. Pero hindi lang ito para sa kanya, ito'y para sa mga sinabihang walang halaga ang sakit nila, para sa bawat tagapagpagaling na tinawag na peke, para sa bawat magulang na kailangang mamili sa pagkain o gamot. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Ang nanay ko ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na sakripisyo, na ang pagmamahal ay hindi lang sinasabi, kundi isinasabuhay. Na ang dignidad ay kung paano natin tinatrato ang mga taong walang maibabalik sa atin. Tumitig siya kay Francisco, karga si Ana Maria Sofia, at si Ginong Reyes ang nagturo sa akin na may pagbabagong tunay, na ang pag-amin ng kasalanan ay mas matapang kaysa pagpapanggap ng perpekto, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa hindi pagbagsak, kundi sa pagbangon, paulit-ulit. At doon, sinabi ni Mariana ang mga katagang hindi kailanman malilimutan. Ngayon, hindi lang tayo nagbubukas ng gusali. Binubuksan natin ang kinabukasan, isang kinabukasang pinapakita ng mga himala, hindi upang labagin ang agham, kundi upang palawakin ito. Isang kinabukasan kung saan ang kapangyarihan ay hindi yaman, kundi habag. Isang kinabukasan kung saan kahit sino, kahit isang tao lang ay kayang baguhin ang mundo kung may tapang maniwala at pagmamahal upang ibahagi. Bulong lang ang huling linya pero narinig ng lahat. Tumayo ang mga tao, hindi upang pumalakpak, kundi upang itaas ang kamay sa dibdib. Hindi lang sila nakarinig ng talumpati, nakasaksi sila ng himala, ng isang pagbabagong hindi na maikukubli. Sa ilalim ng ginintuang liwanag mula sa bubungan ng center, hinawakan ni Mariana ang kamay ng kanyang ina at ngumiti sa hinaharap dahil ngayon alam na niya ang buong kahulugan ng sinabi ng kanyang lola. Ang tunay na himala ay hindi ang paggaling ng katawan, kundi ang paggaling ng mundo, isang puso bawat pagkakataon. At ang ganitong himala hindi nagtatapos. Ito'y patuloy na dumarami magpakailanman.